Natigilan si Celia nang makita ang pamilyar na babaeng nakatayo sa labi ng ospital. Matangkad ang babae at balingkinitan. Idagdag pa na maganda rin ito at magandang magdala ng damit. The kind of a woman that every guy wants and proud of. Narinig niyang isa rin palang model ang babae. Hindi nga lang international, pero alam niyang proud na ang boyfriend nito sa bagay na yon. Doktora Celia Escobar, ani Samantha na may nanunuyang ngiti sa mga labi. Umiti siya sa babae. Her ex-boyfriend Jason, he cheated on her. Ilang beses yan ang nahuli ang lalaki noon na kasamang ibang babae nito habang sila pang mag-on. Parating dinedenay ni Jason ang relasyon nito sa babaeng ito. Hanggang sa isang araw, bigla na lang sinabi ni Jason na gusto na nitong tapusin ang namamagitan sa kanilang dalawa. She's the kind of a girl that always follow the old style. Gusto niyang maikasal na virgin. It's because she would wear a white gown on her wedding. And wearing a white gown means you're pure and not tinted. It was her ideal wedding. Kaya lang, iyon din ang dahilan kung bakit siya hiniwalayan ni Jason. Matagal na nitong gustong may mangyari sa kanilang dalawa. Siya lang ang parating nagpipigil. Jason always blamed her na nagkulang daw siya sa bagay na yon at hindi niya raw ito masisisi kung bigla itong magsawa sa kanya. Minsan, naisip niya rin na baka nga siya ang may mali. Dinalaw ko lang si Jason. Ani ng babae kahit hindi niya naman tinatanong. Kung ano man ang relasyon nila ni Jason noon, tapos na yon. Naka-move on na siya sa lalaki. Matagal niya na itong nakalimutan. At wala na siyang rason para maging bitter pa sa relasyon ng dalawa. Matapos silang maghiwalay ni Jason ay nagpalit kaagad ito ng profile picture kung saan ay kahalikan nito ang babaeng ito. At in a relationship na agad ang dalawa. Hindi mo lang pinatagal hanggang 2 araw. Nag-anunsyo na kaagad si Jason na may iba na agad itong karelasyon. Halatang hinintay lang nitong maghiwalay sila ng opisyal. Tapos, para itong ibong nakawala sa hawla pagkatapos. You're here, honey! Bulala si Jason nang kakarating lang. Kaagad naman na umalis sa harapan niya ang babae para yakapin ang boyfriend nito. Akmang aalis na siya nang bigla na lang nagsalita si Jason. Celia! Nito. Natigilan naman siya. Nanibago siya. Dahil dati tinatawag siyang babe nito. Ngayon ay tinatawag na siya sa pangalan niya. Nagbitiw siya ng bahagyang ngiti nang makaharap na ito. Kapansin-pansin ang pagsimangot ni Samantha sa tabi at kaagad na yumakap sa braso ng boyfriend na ani mo'y aagawin niya dito si Jason. Nandito ka na pala. Tumango siya. Noong nakaraan lang ako bumalik. Narinig ko, buntis ka raw ah. Nasa naman ang boyfriend mo? Mukhang hindi ko pa yata nakikita. Ipakilala mo naman sa akin. Sana minsan ay dumalaw siya dito para magkakilala kami. Natigilan siya sa sinabi ni Jason. Hindi niya alam na ganun palang kabilis kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi niya rin inaasahan na iyon ang unang ibubunga ni Jason sa kanya. Di ba kasama mo siya sa kondo mo? Sorry, nakita kasi kayo ng friend ko. Wala ba siyang sariling kondo at nakikitira lang siya sa'yo? Hindi maganda yon. Singit ni Samantha sabay iling-iling. Nagulat naman si Jason nang balingan siya. Wala ba siyang trabaho? May anak na kayo. Bakit ganong klase naman ang lalaki yung pinulot mo, Celia? Doktor ka. You should have gotten a decent guy. Nagtagis ang bagang niya. Hindi niya inaasahang mga ganitong bagay pa lang sasabihin ng dalawang to sa kanya. See you next time. May iba pa akong aasikasuhin ngayon. Hindi ako pwedeng magtagal. Sige, alis na ako. Niya upang makaalis na sa harapan ng dalawa. Hindi niya na talaga matiis ang sinasabi ng mga ito. Kagad siyang tumalikod para makaalis na. Celia? Narinig niya na naman ang boses ni Jason kaya natigilan siya at mariin na napapikit bago binalingan ito. Pinapangako niyang pagkatapos ito ay sisikapin niyang hindi na makasalubong pa ulit ang dalawa. Pwede ko siyang kuning driver ko, Celia. Gusto ko lang makatulong. You know, friends naman tayo, kaya concerned lang din ako.
May panunuya pang ngisi ni Jason. Nagbitiw siya ng pilit na ngiti rito at umiling. No thanks. Akmang aalis na siya nang makita ang tatlong sasakyang huminto sa labas. Napatingin din ang mga nasa labas kaya na-curious siya at tumigil din. Kaya lang animoy nagwala ang puso niya nang mamukhaan ng lalaking naka-business suit na bumaba sa itim na magarang sasakyan. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya nang pumasok ito at nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa isipan niya, alam niyang imposible iyon lalo pat hindi naman ganito ang Thias na nakilala niya. Ilang beses niyang kinumbinsi ang sariling baka kamukha lang ito ni Thias. Baka may iba itong pinuntahan doon at hindi talaga siya. Kaya lang, nagulat siya nang bigla na lang siyang niyakap ng lalaki. Ang mamahalin nitong pabango ang kaagad na nanuot sa ilong niya. Naramdaman niya ang higpit ng init na iyon upang masabi niyang hindi siya nananaginip. Celia, tuluyan ang tumulo ang luha niya nang marinig ang boses ng lalaki. Samantala, hindi naman makakilos sina Jason sa likod nang makita ang matangkad na lalaking yumakap kay Celia. Nang humiwalay ang lalaki, ay kaagad nitong pinahid ang luha sa mga mata niya. Hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya ng pagmasa ng mukha ng lalaki. Talagang hindi siya nananaginip. Talagang nandito si Thias. I'm sorry. I'm really sorry. Anito habang hawak ang pisngi niya. Sir, tumawag na po ang ama ninyo. Nagsalita ang unipermado nitong tauhan. Naguguluhan namang bumaling siya sa tauhan at sa lalaki. Hindi niya maintindihan. Kaya binigyan niya ito ng nalilitong tingin. Mag-explain ako after. Nito at ngumiti sa kanya. If you're not busy, pwede ka bang sumama sa akin? May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Nagbitiw siya ng magaang ngiti at bahagyang tumango. Umalis ito at nagdamdam siya sa biglaan itong pagkawala. Ngunit nang bumalik ito, tila wala naman siyang ibang maramdaman, kundi ang kasabikan. Hinawakan niya ang kamay ni Thias at akmang sasama na sa lalaki. Hey, wait! Bigla na lang nagsalita si Jason, kaya natigilan silang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I think I can do this. I think we have to end this here. Ani Jason. Nasa kotse silang pareho at umuulan sa labas. Kagagaling lang nila sa birthday sa isa sa kakilala ni Jason. At nang pauwi na sila nang bigla na lang itong sinabi ni Jason sa kanya. Maayos naman ang naging relasyon nila ng lalaki. Marami silang napagkakasunduan. Kaya lang, hindi niya inaasahang isang araw mahuhuli niya itong may kasamang ibang babae sa kondo nito. Binaliwala niya iyon dahil mahal niya si Jason at natatakot siyang iwan at sa huli, baka mag-isa na lang siya ulit. Oo nga at successful siya sa career niya pero pagdating sa love life, hindi talaga siya swerte. 5 taon na sila ni Jason at hindi niya ina-expect na after yung 5 taon na yon, doon na rin magtatapos. May pangangailangan din ako, babe. Lalaki ako. You couldn't even give me a chance. Ilang taon na tayo pero wala pa rin nangyayari sa atin. Hindi ko alam kung relasyon pa bang matatawag to. You're over-conservative. Pwede naman tayong magpakasal na hindi ka na virgin ah. Patuloy pa nito. Hindi na siya nagsalita. Alam niyang may iba na ito kaya nagsasabi nito ng mga bagay na iyon. Kahit makipagsagutan pa siya rito, wala na ring saysay. Bumaba siya ng sasakyan na umiiyak. Umuulan ng mga oras na yon pero lumabas siya ng kotse matapos silang makarating sa bahay at maihatid na siya ni Jason sa may gate. Nagpaulan siya at basa siyang pumasok sa bahay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki at umalis naman kaagad. Pinipilit niya ang sariling makamove on. Mahirap lalo pat si Jason ang mas matagal na naging karelasyon niya. Nasasanay na siya sa presensya nito at naging parte na ng buhay niya
Tapos, biglang ganun ang nangyari. Umalis siya sa ospital na pinagtatrabahuan at piniling magtungo sa isang sulok ng probinsya. Ayon sa nalaman niya, ay malayo sa kabihas na ng isla. Hindi madaling maka-access sa mga mas maayos na pasilidad upang magamot ng maayos. Pahirapan din ang mga nurse patungo roon. Nang malaman niya iyon ay nagdesisyon siyang magboluntaryo. Naisip niyang pansamantala lamang iyon, ngunit kapag nagustuhan niya ay baka manatili na rin siya roon habang buhay. Nahirapan siyang mag-adjust ng una, ngunit naging maganda naman ang takbo ng lahat kalaunan. Iilan lang ang nakakasundo niya sa ospital at karamihan ay may silent treatment sa kanya. Parang katulad lamang sa ospital sa syudad na pinanggalingan niya. Isang buwan ang lumipas at nasanay na rin siya. Ginalaw-galaw ni Celia ang balikat na maramdaman ng pangangalay roon. Dahil ngayon lang nagkaroon ng doktor sa lugar na iyon, kaya tinagsa ang maliit na ospital ng mga taong gustong magpagamot. Emergency! Emergency! Napatingin siya sa entrada ng ospital, makitang kararating lang. May lalaking nasa stretcher na ipinasok. Nakita namin sa dalampasigan, Doc. May pulso pa kaya sinugod ka agad namin dito. Sumbong ng isang mangingisda na siyang sumaklolo sa pasyente. Kaagad niyang pinakinggan ang heartbeat na makarating ito sa emergency room at tiningnan ang mga mata. Humihinga ang lalaki, ngunit wala itong malay. May iilang injuries pero hindi mababaw at kaya namang i-provide ng ospital ang mga kailangan nito. Siya na rin mismo ang nag-asikaso ng pasyenteng iyon. Kung nagkataon na malala ang nangyari sa lalaki, ay baka inilipat pa ito sa ibang ospital. Inabot ng 2 araw bago nagising ang lalaki. Tulala ito nang maabutan niya sa silid. How do you feel? Ani niya nang makapasok. Sakaling ito natauhan at bumaling sa kanya. Chinek niya ang BP nito at tiningnan ng mga mata. Kinuha niya rin ang cast at papalitan niya ang nakatapal na sugat nito. Wala man lang kahit na sinong nagpunta sa ospital upang magpresenta bilang kaanak nito. Wala pa nakakaalam kung saan talaga nanggaling ang lalaking ito. Dahil kahit ang maong nasuot ay walang kahit na anong bagay na makakatulong para malaman kung sino-sino ang kaanak ng pasyenteng ito. Alam mo ba ang pangalan mo? May alam ka bang numero na pwedeng tawagan para sa guardian mo? Ani niya habang ginagamot ang sugat nito. Hindi naman agad ito nagsalita. Bumaling ito sa kawalan. Ani mo'y nag-iisip ito ng malalim. Ilang saglit pa bago ito nagsalita. Hindi ko maalala ang pangalan ko. Hindi ko rin alam kung saan ako nanggaling. Kaya lang, ayokong malaman kung anong totoo. Ayoko makaalala. Kung maaari itago niyo na lang ang tungkol sa akin. Anito na may pagsusumamo sa mga mata nang balingan siya. Natigilan naman siya sa narinig mula sa lalaki. Ito lang ang natatanging pasyente na nagka-amnesia na ayaw malaman ng dating buhay nito. Duda niya ay may traumatic na bagay na dahilan para ayaw na nitong malaman ang nakaraan nito. Nakaramdam siya ng awa para sa lalaki. Bukas ay aalis ako. Hahanap ako ng tao makakatulong sa akin para makapagbayad dito. Seryoso ang boses nito. Wala naman itong naaalala kaya naisip niya, saan naman ito pupunta? Sino naman kayang lalapitan nito? Baka kung saan-saan na lang din ito mapadpad at baka mapahamak pa ito. Kaya kalaunan ay napabuntong hininga siya. Nakaramdam siya ng awa para rito. Niwala nga itong pamilya, naghahanap dito. Ilang araw na ito doon. Kaya ba ayaw na nitong maalala ang lahat? Siguro'y napakahirap ng pinagdaanan ng lalaki. I don't want to settle down pa. Ani ni Matthias na may seryosong mga tingin sa ama. Nagtagis ang pagam ng ama nang marinig iyon sa kanya. Are you nuts? Ginagawa ko na nga ang lahat para lang malinis ang pangalan mo. All you have to do is to do what I said. Iritadong tugon nito. He's a womanizer. A damn jerk. Always lurking on the corner hunting some prey to satisfy his craving in bed. Maliban sa babae ay kumpanya ng pamilya niya ang isa sa pinaka-importante sa kanya.
He believes that marrying is not the option para maging successful ang negosyo. Magpapakasal ka sa babaeng yan sa ayaw mo man o sa gusto. May penalidad sa boses ng kanyang ama nang sabihin iyon. Pagkatapos nun, ay umalis na ito sa opisina niya. Alam niyang hindi niya na mapipigilan ng ama kapag ito na ang nagdesisyon. After that, isang buwan nang tumaan at nalaman niyang handa na ang kasal nila ng babae. Biglang nagset ng kasal ang ama nang hindi niya alam. Nagulat na lang siya nang bumalik ito sa office niya para sabihin kailangan niya nang magbihis para sumama rito sa simbahan. Kung makapagsalita ito, animoy may gala silang dalawa. Kaya sa tulong ng pinsan niya si Larry, tumakas siya mula sa kasal na yon at balak sanang magbakasyon around the Philippines habang pinapalabas ng pinsan niyang nasa Japan siya at doon nagtungo matapos tumakas sa kasal. Kaya lang, hindi niya naman inaasahan na masisira ang speedboat na sinasakyan niya patungo sa isang private island na rota niya. Naaksidente at nawalan siya ng malay sa karagatan hanggang sa nagising na lang siya na nasa ospital na. At isang cute na doktor ang bumungad sa kanya. Alam mo bang pangalan mo? May naaalala ka bang numero ng taong pwedeng tawagan para maging guardian mo? Ito ang kaagad na tanong nito. Siyempre, alam niya ang lahat. Wala naman siyang amnesia. Kaya lang kapag sinabi niyang totoo, ay tsak niyang malalaman itong identity niya at malalaman itong siya ang CEO ng isang malaking kumpanya sa bansa at mas mapapadali ang paghahanap sa kanya ng kanyang ama. Natitiyak niyang isang araw matapos niyang sabihin siya ay si Matthias Sineroso. Kinabukasan, kalat na sa buong ospital ang tungkol sa kanya. Kaya nagsinungaling na lang siya at nagkunwaring walang maalala. Bumakas ang awa sa mukha ng babae. Ayaw niyang kaawaan siya nito. Hindi siya sanay. Balak niyang palihim na kontakin si Larry. Ito nang bahala sa bills niya sa lugar na iyon at balak niyang manatili na lang muna roon. Ilang araw na nagdaan at hindi man lang siya natunto ng mga tauhan ng ama niya. Kaya duda niyang mahirap hanapin ang lugar na iyon. Isang umaga ay bumalik ang doktora sa silid niya at nakangiti. Ngunit kakaibang ngiti ng babae. Hindi iyon ngiti ng babaeng nangaakit kundi palakaibigang ngiti. Nanibago siya dahil buong buhay niya ay ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong klaseng babae. Na kahit ilang beses na itong nagtungo sa silid niya ay hindi mo lang napansin na may interes ito sa kanya. Tila hindi ito apektado sa mga tingin niya. Naisip ko nga pala, ngayong may amnesia ka at wala kang kapamilya sa lugar na to, isama na lang kaya muna kita sa bahay ko. Hindi kalakihan ng bahay na tinutuluyan ko ngayon pero sakto naman sa 2 tao. Nito bigla. Hindi niya inaasahan na bigla na lang itong mag-o-offer ng ganon. Lalo pat hindi naman talaga siya nito lubusang kilala. E paano kung isang masamang tao pala siya at pinatuloy nito kung nagkataon? Napagtanto niyang masyadong mabait ang babaeng ito at iyon ang dahilan kung bakit kakaiba ito. Sa kabilang banda naman, nalaman ng sekretary ni Celia ang offer niya sa hindi pa kilalang pasyente. Paano kung kriminal pala siya? Paano kung masamang tao yon? Tapos bigla na lang kayong pagdiskitahan, Dok. Ani ng babae na may pag-aalala sa mukha. Ngumiti siya sa sekretarya niya. Ilang araw na rin siya nandito sa ospital. At ako pa mismo ang nag-aalaga sa kanya. Kaya alam kong hindi siya masamang tao. Napabuntong huninga, hindi lamang ang sekretarya niya. Sa susunod na araw ay madidischarge na ang lalaki at siya mismo magdadala dito sa bahay niya. Saktong-sakto at off niya naman dahil linggo. Mabuti na lang at kahit abalang ospital simula nang dumating siya ay may off pa rin siya. Kahit papaano ay nagkakaroon pa rin siya ng oras para sa sarili. Nagkaroon siya ng round sa ospital mga bandang 7 p.m. Lahat ng mga nakakonfine na pasyente ay isa-isa niyang tinatanong sa mga nararamdaman ng mga ito or kung may mga allergic reaction ba ito sa gamot na nireseta niya. Kapag may komplikasyon ay sasabihin niya sa mga guardian ng mga ito na puntahan siya sa klinik niya para bigyan ng bagong reseta. Nakita niya rin ang kakulangan ng gamot sa ospital na iyon. Balak niyang iyon ang tutukan sa susunod.
Hindi pwede kung kailangan may emergency ay saka tatawid ng laot ang mga staff ng ospital para bilhin ang mga kailangan. Gusto niyang kahit papaano at kahit maliit na ospital lang iyon ay reliable naman iyon. Matapos niya sa mga pasyente niya sa baba ay umakyat naman siya hanggang sa nakarating na siya sa silid ng lalaking may amnesia. Napabuntong hininga siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matukoy ang totoong katauhan ng lalaki. Hindi rin kasi ito pamilyar sa mga taga roon. Duda ng ilan na isa itong turista na inanod sa pangpang ng isla. Hindi rin naman kasi ito mukhang mangingisda. Makikita naman sa kutis sa pangangatawan nito. Gusto niya sanang alamin ang totoong katauhan nito at malaman kung sino-sino ang pamilya ng lalaki. Ngunit, nakiusap itong ayaw na muna itong makialam sa kinaroroonan nito. Natitiyak niyang kahit limot na nito ang naging buhay nito noon, ay hindi naman ito nakalimutan ang nararamdaman nito. Instinct nito nagsasabing gusto nitong mamuhay na muna ng tahimik sa lugar na yon, kahit wala na itong maalala. Irerespeto niya ang desisyong iyon ng pasyente. Binalihan niya ang lalaking kasama na makarating sila sa bahay niya. Alam niya hindi ganong kalaki ang nakuha niya. Kung may mas malaking paupahan lang sana ay iyon ang kukunin niya. Kaya lang, ay iyon lang ang kaya i-provide ng isla para sa kanya. Hindi naman kasi iyon tourist spot na may maraming available na accommodations. Tara na, ani at ngumiti ito. Tumango lamang ito at sumunod na rin sa kanya. May 2 available na rooms ang bahay. Iisa lang ang dining area at banyo pati na ang CR. Mukhang ayos na naman sa lalaki ang setup nila. Nagtungo kaagad sila sa kabilang silid. Tapos niya na iyong naayos noong lumipat siya roon. Kaya naman iniisip niyang baka may biglang bibisita sa kanya at wala siyang may offer na silid. Mabuti na lang at hindi niya naisipang gawing office iyon. May mga shirts akong malalaki rito kaya hindi na ako bumili ng bago. Iyong mga nabitin ang sasabihin niya nang maalala ang bagay na yun. Bumili nga pala siya ng boxers at brief nito. Actually, sobrang nahiya siya nung namili siya. Hindi niya alam ang size nito at hindi niya rin ma-imagine. First time niyang mamili ng briefs. Basta, nasa loob na lahat ng gamit mo. Kinakabahang sabi niya kalaunan. Hindi niya na isa-isahin ang lahat ng hinanda niya. Nakakahiya naman kasi. Nasa baba ang banyo kung gusto mo maligo. Kapag natapos ka na, kakain na tayo. Kalaunan ay ngumiti siya sa lalaki habang nananatili lang itong nakatitig sa kanya. Hindi niya naman alam kung bakit ganun itong tumingin. Napatingin tuloy siya sa salamin ng silid. Baka may dumi siya sa mukha kaya ito ganun tumingin. Salamat. Natigilan siya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Binalingan niya ito at ngumiti rito. Kung may iba ka pang kailangan, sabihan mo lang ako. Aniya bago tuluyang bumaba. Samantala, nakaramdam naman ng matinding guilt si Matthias dahil sa mga ginawa niya sa doktora. Nagsinungaling siya rito sa kabila ng kabutihang pinapakita nito sa kanya. Sa umaga, pagkagising niya ay may nakahanda ng pagkain sa baba. Sa tuwing aalis ito ay sinisiguro nitong nakahanda na lahat ng kailangan niya. May ginawa akong mango float, nilagay ko sa ref. May iba ring pagkain dyan, ikaw nang bahala. Huwag kang mahiya Feel at home, Doc. Iyon ang note na parating nakalagay sa pinto ng ref sa tuwing aalis ang doktor. Sa tuwing uuwi ito, ay nakikita niya ang pagod sa mga mata nito. Ngunit parati nitong pinapakita ang mga ngiti sa labi nito. Nang isang gabi, napadaan siya sa silid ng doktor. Nakita niya ang bukas pa rin ang ilaw nito sa loob. At mukhang gising pa ito kahit 11 na ng gabi. Kahit late na ay nagtatrabaho pa rin ito. Napabuntong hininga siya. Mas lumalala ang guilt na nararamdaman niya sa mga nagdaang araw. Kaya lang, wala siyang choice ngayon. Kaya naisip niyang gumising ng maaga kinabukasan. Napagtanto niyang masyado ng pagod ang babae para ito pa ang gumising tuwing umaga at mag-asikaso ng agahan nila. Oh, ako na dyan. Bulalas ang dalaga nang makita siya sa kusina at siyang nagluluto. Hindi na, ako na. Aniya naman. Kaya hindi na nagpamulat ang babae at siya nang hinayaan. Dumiretso na ito sa banyo at kaagad naman na bumalik.
Nag-igib ka ng tubig? Gulat na sambit nito sa kanya. Tumango siya. Maligo ka na, tsaka kumain na tayo pagkatapos. Alanganing tumango ang dalaga at bumalik sa banyo. Nagpatuloy siya sa ginagawa sa kusina hanggang sa matapos ang dalaga sa pagligo at lumabas ng banyo. Kaya lang, pareho silang natigilan nang lumabas itong nakatuwalya lang. Nahihiyang natawa ito. Nakalimutan ko ang damit sa silid, pasensya na. Anito, hindi niya alam kung bakit pero biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Oh, come on. Ilang beses na siya nakakita ng nakahubad na babae. Hindi na dapat bago sa kanya yung ganong pangyayari. At saka nakatwalya naman si Celia at hindi nakahubad. Bulalas niya sa isipan. Matapos makapagbihis ng dalaga ay dumulog na ito sa hapag. Nakabihis na ito ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Matthias ang itsura ng babae kanina. Ilang beses siyang napailing upang palisin sa isipan ang senaryong yon. Namilog ang mga mata nito nang matikman ang omelette na niluto niya. Ang totoo niyan ay chef si Larry. Sa pinsan niyang yun siya natuto. Mag-isa siya sa kondo niya kaya kailangan niyang matutong asikasuhin ang sarili. Ang galing mong magluto, bulalas nito. Bigla na lang siyang napangiti sa compliment ng babae. Parati naman siya nakakatanggap ng compliment sa mga babae niya noon kaya anong bago ngayon? Nagtagis ang bagang niya. Pakiramdam niya ay nagiging abnormal na siya dahil sa babaeng ito. Hindi niya na magawang sumubo ng pagkain dahil panay na lamang siyang sulyap kay Celia. Magana itong kumakain. Kita rin ang pagmamadali nito kaya kaagad siyang nagsali ng juice sa baso nito. Salamat. Ani nito na mapansin ang ginawa niya. Tumango siya at patuloy sa pagmamasid sa babae. Talagang hindi niya na maintindihan ang sarili. Nang umalis ito ay naging tahimik na naman ulit ang bahay. Maghihintay na naman siya sa muling pagbabalik ng doktora. Gusto niyang tawagan sa Larry pero hindi naman pwedeng may cellphone siya. Baka halongkatin ang cellphone niya at malaman pang identity niya. Malalim ang buntong hininga niya nang titigan ng pinto. Para siyang aso na naghihintay kung kailan magbubukas ang pinto at darating ang amo. Bandang 8:00 na ng gabi nang dumating si Celia. Nasa kusina na siya nang matanaw ang pagod na babae. Nagluto na rin siya upang hindi na ito magluto pa. Malawak ang ngiti ni Celia nang makita ang ulam. Adobong manok. Wow, parang kanina lang iniisip ko lang to ah. Tapos malaman-laman ko pa nagluto ka pala. Ani ni Celia na nakangiti. Natigilan siya nang makita ang ngiti nito. Napapailing na lamang siya para sa sarili. At ngayon ay natutulala na siya sa simpleng ngiti lamang ng babae. Talagang malala na siya. Ani yan sa sarili. At bago siya magsimulang sumandok ay nagsalita siya. Ang pangalan ko ay Thias. Natigilan sa pagsubo ang dalaga at namilog ang mga matang bumalik sa kanya. Nakakaalala ka na? Ani to. Napalunok siya bago umiling. Hindi pa. Yung pangalan ko lang ang naaalala ko. Sa ngayon, iyon pa lang. Hindi pa ang lahat. Ngunit bakas pa rin sa mukha ng dalagang tuwa habang tumatango-tango. At least kahit papaano ay may kaunting progress na. Ani to at hindi na maalis-alis ang ngiti. Huwag mong pilitin. Babalik din ang lahat ng alaala mo. Linggo ng umaga nang sumama si Matthias kay Celia sa palengke. Kailangan nilang tumawid sa kabilang isla para makarating sa mas malaking palengke. Kailangan niyang samahan ng babae kahit na alam niyang mas mabuting manatili na lamang siya sa bahay dahil pinaghahanap siya ng tauhan ng kanyang ama. Maaaring may maligaw doon pero sa pagkakataong yon, naisip niyang mas mabuting may makakatulong ang babae sa pamimili. Mag-ihaw kaya tayo sa bahay. Biglang tura ni Celia nang makita ang preskong karne nakakarating lang sa pwesto. Nagkibit balikat siya. Ikaw ang bahala. Abala sa pagtingin ng dalaga sa karneng bibilhin nang biglang may humila sa kanya mula roon. Muntik niya itong masapa kung hindi niya lang namukhaan ng lalaking yun. Damn it! Bulas niya nang muntik itong matama ng kamao niya. Sorry, ani Larry na patawa-tawa pa. Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot?
Aniya na naiirita pa. Bigla ka na lang naglaho na parang bula. Pero, angel in disguise rin ang pagkawala mo dahil nalaman ni na Tito na papunta ka sa private island. Andun sila nung nakaraan. Mabuti na lang wala ka ron. Ang galing mo magtago, ha? Saan ka ba nagpunta? Nito sabay hampas sa balikat niya. Napabusangot siya. Nasirang speedboat na sinakyan ko. Namilog ang mga mata nito. Oh, tapos ano nangyari? Napunta ako sa kabilang isla. Mahabang kwento pero yung babaeng yun ang sumagip sa akin. Tinuro niya si Celia na abala pa rin sa pagtingin-tingin sa karne. Mukhang marami itong bibilhin. Tsak na pang 1 linggo. Hanggang dito ba naman babae pa rin? Kinunutan niya ito ng noo. Nagkataon lang. Doktor siya tapos pasyente ako. Nagkunwari akong walang maalala dahil pala ko manatili sa isla na yon pansamantala. Natawa naman ito. Wala naman nakakatawa sa kwento niya. Nakikitira ako sa kanya ngayon. Patuloy niya. Napabuntong hininga ito. Alam mo, bumalik ka na lang. Hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang magtatago rito. Matanda na si Tito. Kailangan lang nun ng apo. Pagbigyan mo na lang kasi. Nagtagis ang bagang niya ng balingan ng kaibigan. Walang koneksyon yon sa negosyo tsaka wala sa plano ko yun. Napailing na lamang si Larry. Fias? Natigilan silang pareho nang marinig ang boses ni Celia sa likuran. Dahil sa seryoso ng pinag-uusapan nila ay hindi nila napansin ang paglapit ni Celia. Fias? Kunot noong tumingin si Larry sa kanya. Hindi inaasahan na talagang gumawa-gawa pa siya ng pangalan. Oo, magkakilala kayo? Nalilitong singit ni Celia. Sinamaan ang tingin ni Matthias ang kaibigan niya. Nagbitiw ng alanganing tawa si Larry nang magets nito ang ibig niya sabihin. Hindi. Turista lang siya. Papunta siya sa Palawan. Nagtanong siya kung saan ang bus terminal. Singit ni Matthias upang hindi na humaba pa ang usapan. Tumangu-tangu naman si Celia na kaagad naman naniwala sa sinabi. Opo. Salamat sa tulong. Sumabay na lamang si Larry tapos tinapik siya sa balikat tsaka ito umalis. Foreigner ba yun? Usisa pa ni Celia. Tara na. Ani ni Matthias imbis na sagutin pa ang tanong ng babae. Samantala, off ni Celia kaya ang dalagang nag-asikaso sa kusina. Tumulong si Matthias at pinagbigyan ng dalaga sa kagustuhan nitong hayaan muna ito na ito ang magluto ngayon. Salamat. Ani Celia nang mailapag ni Matthias ang mga ricados na gagamitin niya sa gagawing kimchi. Wala na bang ibang gagawin? Sumilip si Matthias sa ginagawa niya. Natigilan siya nang mula sa likod niya ay sumilip ang lalaki sa ginagawa niya. Nagdikit ang kanilang pisngi habang masyadong malapit ang dibdib nito sa likod niya. Oo, wala na. Kaya ko na to. Maupo ka na sa sala. Ani at alanganing ngiti ang pinakawalan. Tumangu-tangu ito at saka na bumalik sa sala. Hindi nakita ni Celia kung papaano siyang tiningnan ulit ni Matthias. Nagbitiw ito ng malokong ngiti bago nagtungo sa sala. Kahit naman sinabi niya sa lalaking kaya niya na ay nagpumilit pa rin si Fias na tulungan siya. Nagboluntaryo pa nga ito sa pag-ihaw kaya hinayaan niya na. Naisip niyang baka naiinip na rin ito at pampawala ng inip nito ang pagtulong sa kanya roon. Matapos ang lahat ay nagsimula na silang kumain, kaya lang naisip na lang niya sa sala na lang kumain. May laptop ang dalaga at may nakasave si Celia ng movies. Kaya lang mga romance comedy lang pala itong mga nakasave rito. Nag-aalalang tura niya habang tinitingnan ng mga files niya. Busy kasi siya parate. Hindi niya nga naisip na mag-download o manood na lang ng mga movies. Gusto mo ba ng actions? Aniya kay Fias. Nang balingan ni ito ay nahuli niya nakatitig ito sa kanya. Nagkibit balikat ito. Kung anong gusto mo, okay lang sa akin. Kahit ano. Kaya ngali-ngali siyang ni-play na lamang ng movie na nandoon. Nagsimula na silang kumain ulit habang pinapanood ang movie.
Kaya lang, imbes na mag-concentrate sa pinapanood, ay napansin niya ang mga tingin ni Thias kaya hindi siya makafocus sa movie. Hanggang sa umabot na sa bed scene at pinapanood nila. Namula siya na magsimulang maghalikan ng nasa screen. Dapat talaga action movies na lang pinanood natin. Niya at may alanganing tawa. May kissing scene rin ang mga yun. Tugon ni Thias habang mariin ang titig sa kanya. Nasa mapulang labi nito ang daliri at naglalaro doon habang nakatitig sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang hindi titigan ang labi ng banata. Kaagad naman siyang nag-iwas ng tingin doon ng matauhan. Oo. At nanatili pa rin ang alanganing tawa. Ilang saglit ay may naisip siya. Parang inaantok na ako. Bumalik siya sa laptop at nakitang naghahalikan pa rin ang mga bida roon. Nagtagis ang bagang niya. Bakit kasi kailangan ganong katagal ang kissing scene? Naiirit ang turan niya sa sarili. Pakitanggal na lang sa saksakan kapag tapos ka ng manood. Niya rito. Hindi niya na talaga kaya pa ang tensyon. Kailangan niya nang umalis. Tumayo siya at dumaan sa harapan ni Thias. Kaya lang, nagulat siya nang biglang pumaikot ang braso nito sa bewang niya. Dahilan, para mapaupo siya sa hita nito. Namilog ang mga mata niya nang sumubsob ang mukha nito sa batok niya. Hindi pamilyar na kiliti ang naramdaman niya. Thias, paan nasasambit niya habang nananatiling tulala. Can I kiss you? Gulat na lumingon siya sa lalaki nang marinig iyon. Sakto namang paglingon niya nang malaman na sobrang lapit na pala ng mukha nila. Hindi na siya nakapagprotesta nang angkinin nito ang labi niya. Isang malalim at mapusok na halik ang iginawat nito sa kanya. At dahil sa intensidad ay hindi na namalaya ni Celia na unti-unti na nitong tinatanggal ang butones ng damit. Hindi niya namalayang nagpaubaya na siya rito. Akala ni Celia ay panaginip lamang ang lahat. Hindi naman sila lasing pero nangyayari pa rin iyon. Pareho silang nasa matinong pag-iisip pero sa isang halik lang ni Thias ay para na kaagad siyang nakalaklak ng isang bote ng whiskey. At ang mga nagkalat ng mga damit sa sahig kinaumagahan ang patunay na hindi pa naginip ang nangyari kagabi. Nagkalat ang mga pinaghubaran nila sa sahig. Napasapo sa noo si Celia at napasigaw sa isipan. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Dahan-dahan siyang bumangon at napangiwi nang maramdaman ng kirot sa gitnang hita. Dahil sa iya ay halos hindi niya na matingnan ang paligid. Mabilis niyang pinulot ang lahat ng mga damit niya at natigilan nang makita ang dugo sa kobre kumot. Napapikit siya ng mariin bago tumakbo palabas. Nagtungo siya sa kwarto niya, dala-dala ang mga damit niya, tanging kumot lamang nakatakip sa katawan. Napahawak siya sa dibdib at malalim ang paghinga. Kalma lang Celia. Ani niya sa sarili. Dahan-dahan siyang huminga ng paulit-ulit upang makalma lang. Umiling-iling siya at kaagad na bumaba. Nakita niya si Tia sa kusina, kaya kaagad siyang tumakbo. Papasok sa banyo para sa mabilisang pagligo at matapos ay umakyat kaagad. Matapos makapagbihis ay mabilis na bumaba. Kumain na tayo? Handa na ang mesa. Natigilan siya nang marinig ang boses ni Thias. Napapikit siya ng mariin at nakagat ang ibabang labi dahil sa hiyang nararamdaman. Pinakaayaw niyang gawin ngayon ay hangharapin ang lalaki matapos ang nangyari sa kanila kagabi. May pasyente ako, marami na raw nakapila sa ospital. Alis na ako. Pagdadahilan niya at hindi na hinintay pa na makapagsalita pa ulit si Thias at kaagad siyang umalis sa kinatatayuan at lumabas ng bahay. Malalaki ang hakbang niya nang umalis. Kaya niya namang lakarin patungong ospital dahil malapit lang yon sa tinutuluyan niya. Kahit noong nagsimula siya magtrabaho ay hindi siya makapag-focus. Naiinis siya sa sarili. Nagpapasalamat siya at may assistant siya na pwedeng tumingin sa ginagawa niya. Mga bandang 9 AM niya naramdaman ang gutom at naaalala hindi pa nga pala siya kumakain at bigla na lang tinakasan si Thias kanina. Doc, may iniwan yung boyfriend niyo? Ani ng isang staff na nasa front desk. Namula siya sa hiya nang makita ang lunchbox na pamilyar sa kanya.
lunchbox iyon mula sa bahay. At kaya nagsabi ng mga staff na boyfriend niya nagpapabigay ay dahil may love note sa mismong lunchbox. Baby, hindi ka kumain kanina, kaya dinalhan na lang kita. Love, Thias. Parang hindi niya na matingnan ng mga staff ng ospital matapos makuha ang lunchbox. Parang gusto niya nang magsisi kung bakit pa siya tumakas kanina. Eh di sana hindi nagpunta si Thias dito at nagdala ng pagkain. Tsaka, bakit nga pala ito nagsulat ng ganun? Tsaka tinawag siya nitong baby. Talagang nagtunog boyfriend ang lalaki. Dahil ba may nangyari sa kanila kaya nito iniisip na sila na? Ni hindi nga niya ma-imagine na talagang nagpadala siya sa bugso ng damdamin ng mga oras na yon. Nung gabing yun, sinadya talaga ni Celia na magpaabot ng 10 p.m. sa clinic niya. Iniisip niyang kailangang tulog na si Thias bago siya umuwi. Magabandang alas 10 na nang nagpasya na siyang lumabas. Kaya lang, natigil siya palapit sa lobby ng ospital nang marinig ang usapan ng mga staff sa front desk. Talaga? Akala ko ba sinama ni Doc yun dahil naaawa siya? Binalak niya palang gawing boyfriend yun? Eh, gwapo naman kasi. Ano ba kayo? Siyempre, iuuwi ko rin kung gwapo, no? Kaya lang, wala namang trabaho yata yung lalaking yun. Aba, ginawa pang sugar mommy si Doc ng lalaking yun. Eh, kay Doc pa rin yata nakatira yun, eh. Ay nako, mga lalaki talaga sa panahon ngayon. Gagawin talaga ang lahat para makabingwit ng malaking isda. Nakakahiya naman kung ganun. Babae pa talagang ginagatasan. Sayang si Doc, ano? Ang talino niya pero hindi marunong pumili ng lalaki. Mukhang kakakilala lang yata nila, di ba? Mag-on na kaagad. Hinintay niya muna humupa ang tsikahan ng mga staff bago siya lumabas. Napansin niyang nagsipagyukuan kaagad ang mga iyon na makalabas siya. Kahit hindi niya nagustuhan ang mga narinig niya mula sa mga ito, ay nagawa niya pa rin ngumiti. Bye, Doc! At nagawa pa magpaalam ng mga ito sa kanya. Ginantihan niya lang ng tipid ng ngiti ang mga ito. Sa daan, napaisip siya tungkol sa mga narinig niya kanina. Kaagad niyang naalala si Jason. Kinilala niya ng lubos si Jason bago niya ito sinagot noon. Pero sa huli, hindi pa rin sila nagtagal. Pero ano ito? Kakakilala niya lang kay Thias. Ni hindi niya nga alam ang totoong katauhan ng lalaki pero bigla na lang siyang bumigay rito. Hindi ba't masyado naman yata siyang naging pabaya? Nang tuluyan na siyang makalabas ng ospital ay may nakita siyang tumayo sa unahan mula sa kinauupuang gutter. Natigilan siya na mapagtanto kung sino ito. Naglakad ito palapit sa kanya at natigilan siya ng masilayan ng mukha ni Thias. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong niya. Mukhang kanina pa siya nito hinihintay. Nag-aalala ako nung mag-8 na at hindi ka pa rin dumating kaya nagpunta na ako rito. Paliwanag nito. Humakmang ito palapit sa kanya hanggang sa tuluyan na itong nakalapit sa kanya. Kaagad na nahulog sa malalim na kumunoy ang isipan niya. Naalala niya ulit ang mga sinabi ng mga staff kanina. Paano nga kung hindi naman talaga seryoso sa kanya si Thias? Pinapakita nitong mahalaga siya rito ngayon. Paano bukas? Sa susunod na buwan o taon? Baka bigla naman itong magbago katulad ni Jason. Baka bigla naman siyang iwan at sabihing pagod na ito sa kanya. Baka bigla itong huminto sa pagmamahal sa kanya kung kailan minahal niya na rin ito. Tara na. Anit at hinawakan ang kamay niya. Kaya lang bigla niyang hinila pabalik ang kamay niya. Kaagad niya nakita ang pagtataka sa mga mata ni Thias. Nandito ka na rin naman. Gusto kong pag-usapan natin dito ang nangyari sa atin nung nagdaang gabi. Seryoso ang boses niya. Umarap ito sa kanya at mas lumapit sa kanya. Kaagad siyang nakaramdam ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nangyari lang yun dahil pareho tayong nagpadala sa bugso ng damdamin. Ano bang sinasabi mo? Putol nito sa sasabihin niya ngunit may bakas ng iritasyon ang boses nito. Namilog ang mga mata niya nang tumingala rito. Nakita niya ang iritasyon sa mga mata nito. Anong sinasabi mo nagpadala sa bugso? Huwag mo sabihin give up mo lang virginity mo dahil ang trip mo.
Parang alam ko na kung saan patungong usapang to eh. Namulsa si Tias at nariing tinitigan siya. Parang gusto mong kalimutan ko lang ang nangyari sa atin o gabing yun. Natigilan siya na matumbok nito ang gusto niyang sabihin. Kaya lang, hindi naman yon ang main reason dito. Kung ganong nagets mo na pala, okay na tayo, diba? At saka, bala ko na rin bumalik muna pansamantala sa kondo ko sa Maynila. Baka amutin ng 5 buwan o higit pa. Huwag ka mag-alala, libre ka mananatili sa apartment ko rito hanggang sa gumaling ka na. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Natigilan ito. Bakas ang gulat sa mga mata. Hindi ito nakapagsalita. Hindi niya na hinintay pa na magsalita ang lalaki at nauna na siyang naglakad. Tama lang ang ginawa niya. Bago pa siya mahulog dito, ay kailangan na kaagad iyong tuldukan. Halos hindi na nakatulog si Celia kagabi matapos niya makapag-impake. Mas importante sa kanya ngayon ang feelings niya kesa sa career niya. Kung saan siya makakaiwas sa sakit, ay doon siya pupunta. Baka nga may trauma na siya sa emosyonal na sakit. Matapos siya makapagbihis ay bumaba na rin siya. Dala-dala niya ang ilang gamit sa maleta. Ngunit nang tuluyan na siya nakababa, ay nagulat siya nang makita ang bihis na si Fias. Tumayo ito nang makitang nakababa na siya. Ano? Gulat siya sa ayos ito at tapatingin siya sa kamay nitong pinulot ang backpack. Tara na, malilate na tayo sa biyahe natin. Kumunot ang noon niya. Hindi siya makapagsalita nang sabihin nito iyon. Kung aalis ka, sasama ako. Kasi kung iiwan mo ako rito, maaalala lang kita parate. Hindi magtatagal, susunod din ako sa'yo. Napaawang ang bibig niya sa narinig, hanggang sa hawakan nitong pisngi niya at yumuko ito upang patakan ng halik ang labi niya. Panagutan mo ako. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Simula nung initian mo ako sa ospital, nagiging abnormal ng tibok ng puso ko. Lumala pa ito nung itanan mo ako. Tsaka sabihin mong kalimutan natin yung nangyari sa atin. Sorry, pero hindi ako pang one night stand lang. Nito at may kalakip na si Mangot. Natulala na lang siya. Natauhan siya. Wala nang maleta niya sa sala, tangay na ni Fias palabas. Hindi naman makapaniwalang napasunod siya sa lalaki. Kahit anong gawin niyang taboy rito ay mukhang mas matigas pa sa bato ang paninindigan nito. Talagang sasama at sasama ito sa kanya. Sa huli ay sabay silang sumakay ng eroplano pabalik sa Maynila. Alam niyang wala pang naaalala si Fias kaya kargo niyang lalaki sa ngayon. Kaya sa kondo niya sila tumuloy. Napabuntong hininga na lamang siya nang maalalang pinasok. Ngayon niya na itanong sa sarili kung handa na ba siyang masaktan ulit. Samantala, mas may pagkakataon ng kaibigang si Larry na kitain si Matthias ngayong nalaman itong nasa Maynila na ulit siya. Risky ang ginawa niyang pagsunod kay Celia sa syudad. Mas mapapadali ang pagtunto ng ama niya sa kanya. Pero, hindi niya na naisip yun nung nagdesisyon siyang sundan ng babae. Wala na siyang pakialam. Hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang pakialam. Congrats! Kung saan-saang social media platform na umabot ang pagmumukha mo. Gumastos ng malaki ang ama mo para mahanap ka lang. Abay dinaig mo pa ang most wanted criminal. Natatawang turan ni Larry habang nasa coffee shop sila. Naka-face mask na nga siya at hindi na nag-order ng kung ano-ano pa para lang hindi siya makilala ng mga tao sa coffee shop. Bumalik ka na lang kasi. Kailangan ka na ng papa mo sa kumpanya ninyo. Desperado na siyang mahanap ka. Tsaka kung papayag yun sa sasabihin mo, basta ba bumalik ka lang? Pagkumbinsi ulit ni Larry sa kanya. Kumalukip-kip siya. Ipipilit niya lang ang kasal kapag bumalik ako. Kilala ko yun. Hindi titigil yun. Tsaka may babae na akong gustong pakasalan. Natigilan si Larry at muntik nang mahulog ang disposable cup ng kape na hawak. Hindi nga. Bulalas nito. Makareact ka naman dyan. Bumasangot siya. Hindi nga, totoo? Hindi ba prank yan? Baka naapektuhan na ang utak mo nung maaksidente ka sa speedboat. Pacheck ka kaya ulit.
Sinamaan niya ito ng tingin. Kung makapagsalita ito, parang nasiraan na talaga siya ng ulo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout ka na, Josefa Doke from Minglanilla, Cebu, at Divine the Leo Lady. Maraming salamat sa pakikinig. People change. Aniya, umismid ang kaibigan. At sino naman yan? Pakilala mo naman sa akin. Tanungin ko lang kung anong klaseng orasyon ang ginawa niya sa'yo. Napailing na lang siya. Alam niya namang si Larry ang numero 1, hindi talaga maniniwalang kaya niya ring magseryoso sa babae. Matapos silang mag-usap ng kaibigan ay diretso na siya sa kondo ni Celia. Gustuhin niya magdumaan muna sa kondo niya ay hindi niya magawa. Tsak niya may mga nakaabang na sa pagbabalik niya roon. Wala siyang pwedeng gawin kundi ang maghintay ng tamang tiyempo. Balang araw, haharapin niya rin ang ama. Pero sa pagkakataong yon ay titiyakin niyang kasama si Celia. Darating din ang panahong maipapakilala niya rin ito sa ama na magagawa niya ring sabihin dito na si Celia lang ang babaeng pakakasalan niya at dapat niyang makasama habang buhay. Katulad ng nakagawian, pinagluto niya ulit ang babae. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti sa tuwing maaalala ang babae habang nagluluto. Mga bandang 8 nang dumating ito. Hindi mawala ang gulat sa mga mata nito tuwing nakahanda ng hapag para rito. Kapansin-pansin sa mga kilos ni Celia na sanay itong mag-isa, na hindi ito marunong dumepende sa isang tao. Animoy, takot itong dumepende sa isang bagay. Parati nitong sinasabing kaya na nitong mag-isa at hindi na kailangan ng tulong. Naisip niya, hindi kaya takot lang talaga si Celia na baka masanay ito sa mga bagay na kaya niyang ibigay. Dati, ayaw niya sa mga babaeng clingy. Ngayon niya napagtantong mas nakakatakot ang mga babaeng independent. Hindi sila magdadalawang isip na iwan ka sa ere kung kailan nila gustuhin. Maaga si Matthias sa kusina habang nasa silid pa si Celia. Naiintindihan niyang pagod at matagal na nakatulog ang babae dahil sa kailangan nitong asikasuhin. Minsan ay bigla itong lalabas sa mga 11 p.m. dahil may emergency. Minsan, parang gusto niya na lang masabihin sa babaeng tumigil na ito sa trabaho nito dahil siya nang bahala sa lahat. Bumaling siya sa may pinto nang marinig ang pagbukas niyon. Hindi ang humihikab na Celia ang nakita niya sa may pinto, kundi ang kunot noong Celia na may hawak na cellphone ang natanaw niya. Baka sa mukha nito ang maraming katanungan. Animoy, may nakita itong kung ano sa cellphone nitong hawak na kahirap ipaliwanag. Anong problema? Aniya nang hindi na matiis ang nakikitang pagtataka sa mukha ng babae. Tumingin ito sa kanya. Parang nasa malalim pa rin ang pag-iisip. Hanggang sa nagdesisyon nitong iharap sa kanya ang cellphone nito. Natigilan siya nang makita ang picture sa phone nito. Ilang milyon ang pabuya sa makakahanap. Pero bakit? Hindi matapos-tapos si Celia ang sasabihin. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa cellphone na hawak. Nakakunot ang noon ng babae at halatang naguguluhan. Hindi kaagad siya nakapagsalita dahil sa kabang nararamdaman. Hindi pa ito ang tamang oras para malaman ni Celia ang lahat. Hindi niya lang inaasahan na ang aga nitong nakita iyon. Baka kamukha ko lang? Mukhang ko mo na yata sa panahong tong itsura ko. Akala ko pa naman din unique ako. Aniya nalilikapan pa ng pilit na tawa. Naningkit ang mga mata ni Celia nang sipatin siya. Animoy nababasa nitong may tinatago siyang kababalaghan dito. Kaya mas lalo siyang naging kabado. Bakit ba ganyan ka nalang makatingin dyan? Ani at binigyan ito ng pilit na tawa. Ngumuso ito kalaunan. Akala ko talaga ikaw eh. Pero baka nga kamukha mo lang.
Parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan nang makitang nakumbinsi niya rin si Celia kalaunan. Sabay na rin silang kumain pagkatapos. Nang makauwi ang babae, ay kaagad siyang sinalubong ito ng yakap. Medyo nagulat pa ito sa ginawa niya noong una, ngunit napangiti rin ito kalaunan. Huwag mo naman akong yakapin ng ganito parati sa tuwing umuwi ako. Baka masanay ako eh. Kumunot ang noo niya nang tingnan ng babae. May mapait na tingin na nakabalatay sa mga mata nito. Eh ano naman ngayon? Eh di masanay ka. Sasanayan talaga kita. Aniya na nakangiti dito. Hinila niya ito sa sofa tsaka nauna siyang umupo upang kumandong ito sa kanya tsaka niya niyakap mula sa likod. Paano kung hahanap-hanapin ko na to? Patuloy ni Celia. Eh di mas mabuti. Ibibigay ko naman parati. Ani ang natatawa pa. Paano kung bigla ka na lang magsawa at... Hindi, baby. Huwag mong isipin ang ganyan. Putol niya sa sasabihin pa sana nito. Kasi wala ka maalala ngayon. Paano kung bumalik ng alaala mo at ma-realize mo hindi pala dapat akong sinamahan mo? Humigpit ang yakap niya sa babae. Ayaw niyang marinig iyon mula rito. Hindi ganito ang dapat na iniisip ni Celia. Bakit pa parating takot ka at walang tiwala na magmahal? Kalaunan ay naitanong niya. Iyan kasi ang napapansin niya simula nung nasa isla pa sila. Natigilan ng babae at ngayon hindi na siya magawang tingnan. Animo ay may tinatago ito at nahihirapan itong sabihin sa iba. Come on baby, tell me. Udyok niya. Ilang saglit bago ito bumaling sa kanya. May bumukas na kakaibang emosyon sa mga mata ng babae bago nagsalita. Meron akong boyfriend noon. Tumagal din kami ng ilang taon. Ganito rin siya nung una. Sweet. Maalagain. Pero kalaunan, nanlamig din siya sa akin. Kaya ako nagpunta sa probinsyang yon at sinikap na makamove on kaagad. Ginawa ko yon para matakasan ng sakit at makasurvive. Pagkukwento nito at nilakit pa ng mapait na ngiti. Hanggang sa nakilala kita. Biglang nagwala ang puso niya nang banggitin nito ang panghuli. Ngayon niya napagtanto kung bakit napakahirap nitong tanggapin siya sa buhay nito. Hindi pa handa ang puso nito sa trauma na binigay ng una nitong pag-ibig. Tapos, bigla siyang dumating. Hindi naman siguro maling matakot ako kahit papaano. Baka kasi maulit lang ang nangyari noon. Tao lang naman ako. Ayoko rin na paulit-ulit na masaktan. Ani ni Celia at nagbitiw pa ng pilit na tawa. Niyakap niya ang babae at napapikit ng maramdaman ang init ng katawan nito. No, it's okay. Hindi ko maipapangako magiging perfect akong boyfriend para sa'yo. Pero sisikapin kong ibigay ang mga bagay na deserve mo araw-araw. At kapag naging okay na ang lahat at bumalik na sa normal, gusto ko mas makilala mo pa ako. Marami pa tayong pagdadaanan in the future. At ayokong sayangin ang chance na binigay mo. I know I'm sure when I said that I want to be with you forever. Bulong niya sa babae. Napahagulhol pa ito kalaunan, kaya mas sumigpit pa ang yakap niya rito. Natunto na ng papa mo kinaroroonan mo, Matthias. Tsaka kung pupuntahan ka nila kaagad dyan, mas mabuti pa ngayong gabi umalis ka na kaagad dyan. I know a place na siguradong hindi pa alam ng papa mo. Pansamantala ka mananatili roon. Biglang sumagi sa isipan niya ang huling sinabi ni Larry sa kanya. Alam niya namang balang araw ay mangyayari ito. Matagal niya nang naihanda ang sarili niya para rito. Nakatulog ang babae matapos silang kumain. Iyakap-yakap siya nito habang pareho silang nakahiga sa sofa. Dinalaw kaagad ito ng antok dahil sa pagod. Binuhat niya ito at nilapag sa kama nila. Hindi iyon ang huling gabi nilang dalawa. Babalikan niya pa ito at kapag dumating ng panahong yon, tsak niyang handa na siyang para harapin ang babae at sabihin dito ang lahat. Gusto niyang makilala pa siya nito. Sana huwag mong isipin na inabando na kita. Hinalikan niya ito sa noo habang nakapikit ang mga mata nito.
Naispatan kaagad si Matias sa mga tauhan ng ama pagkalabas niya ng unit ni Celia. Tama ang sinabi ni Larry. Darating kaagad ang mga tauhan ng ama roon. Mabuti na lang at nakalabas na siya ng building bago pa siya malapitan ng mga ito. Kaagad niyang binuksan niyon at bumungad sa kanya si Larry na siyang may hawak ng manibela. Pinasa kaagad nito sa kanyang malaking bag bago nag-drift. Tiningnan niya ang laman niyon at gaya ng sinabi niya sa pinsan, pinag-withdraw niya ito sa account niya bago pa ipa-freeze ng ama iyon. Sapat na iyon para sa 1 taon pero wala naman siyang balak na lumayo kay Celia ng 1 taon. Isipin niya pa lang na may bigla na namang dumating na lalaki sa buhay ni Celia pagkatapos niyang mawala ay parang mababaliw na siya. Hindi siya pwedeng mawala ng matagal. 1.5 million. Ani ni Larry na tinutukoy ang laman ng bag. Tumango siya. Sagot ko ng renovation ng bago mong restaurant. Tinapik niya ang balikat nito. Natawa ito. Lol, ano ko, poor? May sarili akong budget doon, ano? No thanks, dude. Ayoko ng investor, sakit yun sa ulo. Kumunot ang noon niya. Ugali talaga nitong pinsan niya ang solo flight. Ayaw nitong umasa sa iba at gusto na lang nang meron nito ay bunga lang ng pagsisikap nito at ini dahil sa tulong ng iba. Ayaw nitong magkautang na loob sa kahit na sino. So, kamusta si Doc? Nasabi mo na ba sa kanyang tungkol dito? Kalaunan ay naitanong ni Larry. Umiling siya. Hindi ko masabi sa kanya eh. Umalis lang ako doon nang wala siyang alam. Naku, iiyak yun kapag nalaman niyang wala ka na. Nagtagis ang bagang niya nang maalala iyon. Iyon ang hindi niya kayang makita. Ngayon pa lang, parang gusto niya nang bumalik sa tabi ni Celia. Nagtungo sila sa port. Naghihintay ng yate na maghahatid sa kanya sa lugar na sinabi ni Larry. May pag-aalinlangan sa mga hakbang niya habang papalapit sa yate. Napansin naman niya ni Larry. Huwag ka mag-alala, ako na munang magbabantay kay Celia habang wala ka. Nilingon niya si Larry at nagbitiw ng magaang ngiti rito. Salamat. Samantala, nagising naman si Celia kinabukasan na wala si Tias. Ngumiti siya nang maalala ang sinabi ng lalaki kagabi. Nang bumangon siya, ay wala sa sala ang lalaki at wala rin sa kitchen. Naisip niya na baka may binili lang sa labas. Umupo siya sa sala upang hintayin ang pagbabalik ni Tias. Ini-imagine niyang may bitbit na naman itong kung ano-ano para sa kanya. Gusto niyang sabay silang magkape ngayon bago man lang siya umalis. Pero natitiyak niyang magluluto pa si Tias at sisiguraduhin itong makakakain siya bago siya umalis. Baka magdala na naman ito ng lunchbox sa ospital kapag tumakas siya sa agahan. Para siyang baliw na natawa nang maalalang pangyayaring yon. Sumandal siya sa sofa at napatingin sa relo sa disig. 1 oras na ang nagdaan. Kaya lang, wala pa rin si Tias. Ilang saglit ay may tumawag sa kanya. Doc, marami na pong nakapila. Karamihan po ay walk-in, ang iba naman po ay may appointment sa inyo. Ani ng sekretarya niya sa kanya. Napatayo siya. Oh, ganun ba? Sige, papunta na ako. Natatarantang kinuha niya kaagad ang bag niya at patingin ulit siya sa kusina. Hindi niya alam kung saan nagpunta si Tias. Pero sana man lang nagsabi ito. Nagbitiw siya ng malalim na buntong hininga bago umalis. Abala sa ospital pero okay lang. Madalas siyang mapangiti sa tuwing maaalala ang mga sinabi ni Tias. Talagang hindi iyon maalis-alis sa isipan niya. Matapos ang trabaho niya sa araw na yon, ay umuwi na siya mga bandang 8. Wala nang pasyente at may protocol sa ospital na bandang 9 ay hindi natatanggap ang doktor ng pasyente. Maliban na lang kung emergency talaga. Tias, ano niluto mo? Sana adobo ulit. Masarap kasi yung niluto mo dati at napahinto siya sa pagsasalita sa may pintuan nang mapansin na tahimik pa rin ang buong kondo niya. Naglakad siya papasok at tinignan ng paligid. Napakatahimik at madilim. Kaya naman nilapitan niya ang lampshade sa tabi at binuksan niyon. Magbukas ka naman ng ilaw, delikadong maglakad kapag madilim. Paano kung may madapa sa atin? Ani yan ay pilit pa rin ang umingiti kahit may kakaiba na siyang nararamdaman sa mga oras na yon.
Dahan-dahan siya nagtungo sa kwarto. Walang kahit na sino roon. Umaasa siyang kahit makita niya man lang si Tias na nakatalukbong doon at nauna nang natulog. Pero wala ito roon. Bumalik siya sa kusina at binuksan lahat ng ilaw sa paligid. Kaya lang, walang tao kahit sa kusina. Sa puntong yon ay dumaloy ang luha sa mga mata niya. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Alam mo naman na pagod yung tao tapos binibiro mo pa ng ganito. Nanginginig ang boses niya. Sana nga, biro lang ang lahat. Sana nga hindi tama ang iniisip niyang iniwan na siya ng lalaki. Sana nga, nasa tabi-tabi lang ito at bigla na lang susulpot para gulatin siya. Kaya lang, hindi nangyari iyon. Nangihina na napaupo siya sa sahig at niyakap ang mga tuhod. Tias, huwag mo naman akong biruin ng ganito. Humahagulhol siya. Kung kailan sinubukan niya ng buksan ang puso niya para rito, saka naman ito ginawa ang bagay na yon. Wala man ng paalam. Wala man ng niha-niho. Mabuti pa yata si Jason dahil kahit na iniwan siya noon, at least nagsabi man lang ito sa kanya at hindi siya iniwan nakatunganga sa ere. Kahit man lang sulat, kahit anong bagay na pwede niyang gamitin para matanggap niya sa sariling, iniwan na siya nito. Bumalik na naman siya sa dati. Wala sa sarili. Hindi makakain ng maayos. Parati niyang iniisip ang mga nangyari. Parati niyang iniisip kung anong problema sa kanya para gano'n na lang siyang iwan. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang sinabi ni Tias. Naglolokohan lang ba sila? O talaga bang totoo ang sinasabi nito? Hindi niya na alam kung anong dapat na paniwalaan. Oversensitive siya nitong mga nagdaang buwan. 2 buwan na ang dumaan ngunit parati pa rin bumabalik sa isipan niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Tias. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang katotohanan na iniwan na nga siya nito. Walang may alam kung saan ito nagpunta o ang mas worst ay may kasama na itong iba. Napasapo siya sa bibig na makaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Excuse me. Ani at kaagad na tumayo upang magtungo muna sa CR. Iniwan niya ang pasyente niya upang dumuwal sa bowl. Napansin din niyo ng assistant nurse niya kaagad na sumunod sa kanya sa labas ng cubicle. Doc, ayos lang po ba kayo? Usisa ng nurse. Hindi siya kaagad nakasagot dahil dumuduwal pa rin siya at hindi pa tapos. Nang matapos ay nangihinang napasandal siya sa dingding ng cubicle. Ayos lang. Tugon niya. Tinapos niya ang ginagawa niya kahit hindi naman maganda ang pakiramdam niya. Ilang saglit pa ay napatingin siya sa kalendaryo sa gilid. Hanggang sa may mapagtanto ito. 3 buwan na nga pala ang nagdaan ng unang beses na may nangyari sa kanila ni Tias. Kaya nagtungo siya sa lagayan ng mga pregnancy test. Kabado siyang kumuha ng isa at hindi na malaya na napansin siya ng assistant niya. Namilog ang mga mata ng assistant habang sinusundan siya ng tingin patungo ulit ng CR. Kabado siyang tinignan ang result ng pregnancy test. At muntik nang mabuwal sa kinauupuan nang makita ang resulta. Tama ang hinala niya. Positive. Buntis siya. Otomatikong tumulo ang luha sa mga mata niya. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung anong gagawin ngayon. Gayong wala at iniwan na siya ng ama ng batang nasa sinapupunan niya ngayon. Naisip niya tuloy, kinarma yata siya sa ginawa niya kay Jason noon. Pakiramdam niya ay pinaparusahan siya. Wala sa sariling umalis siya sa klinik at balak na umuwi na lang muna para magpahinga. Nagsimula na naman siyang mahilo at bumaliktad ang sikmura. Kaya dumiretso siya sa public toilet para doon dumuwal. Parang maiiyak na siya pagkatapos. Akmang aalis na siya nang biglang may pumasok sa CR. Si Doktora Celia? Oo. Natigilan siya sa akmang pagbukas ng pinto ng cubicle nang marinig ang boses ng assistant niya. Tapos narinig niya ang pangalan niya. Mukhang siya ang topic ng mga ito. Nakita ko kanina kumuha siya ng PT tapos bago yun, duwal muna siya ng duwal. Ay nako, obviously buntis si Doktora. Kaya lang hindi naman kay Doc Jason yun eh. Kasi matagal na silang hiwalay. Tsaka
Mukhang yung lalaki nakabuntis sa kanya, mukhang wala namang trabaho. Mukhang nakikitira pa nga yata sa kondo niya kasi madalas ko silang naririnig na magkausap sa cellphone. Panay lang ang tsikahan nilang dalawa. As in tagaluto at kung ano-ano lang ang ginagawa ng lalaki sa kondo niya. Iyon ang parati kong naririnig sa usapan nilang dalawa. Nako, si Doc lang talagang nagtatrabaho sa kanilang dalawa. Boses iyon ang assistant niya. As in, iniwan niya si Doc Jason para lang pumatol sa tambay. Aba, gwapo siguro yun, kaya ayos lang kay Doc na gawin siyang sugar mommy nung guy. Oh gosh, hindi ko carry yung ganyan. Ano bang pumasok sa utak ni Doc Celia? Kumuyom ang kamao niya. Gusto niyo lumabas para sabihin sa mga itong nagkamali ang mga ito nang iniisip kay Thias ay hindi naman magawa. Siguro nga ay tama ang mga ito. Siguro nga ay nagkamali siya ng pinili dahil wala rito ang lalaking yun. Iniwan na siya nito. Iniwan na sila ng kaniyang anak. Tahimik siyang nakarating sa kondo niya. Tiningnan niya ang kusina at tila nakikita pa rin noon si Thias na nakangiti at nagluluto. Naaalala niya nung salubong ito sa kanya para yakapin siya. Tiningnan niya ang sala kung saan sila magkatabi nakahiga dati at nag-uusap tungkol sa mga nangyayari sa araw-araw nila. Kahit saan siya tumingin, nakikita niya ang mukha ni Thias. Pakiramdam niya ay nababaliw siya. Napahawak siya sa tiyan at umupo sa sofa ng sala. Kailangan niya na naman bang umalis? Kailangan niya na naman bang iwan ang kondo na yon para makalimot? Saan naman siya pupunta? Bakit ba kailangan niyang tumakas na lang parati sa sakit? Naiiyak na lamang siya habang nakaupo. Kinabukasan ay nagpunta siya sa coffee shop na malapit sa kondo niya. Pumila siya patungo sa counter. Nakatingin siya sa coffee Americano pero napahawak siya sa tiyan kalaunan at napagtantong may limitasyon na pala siya sa sarili simula ngayon. Ma'am, what's yours po? Nakangiting tanong ng cashier. Saka lamang siya natauhan at kaagad na tumingala sa menu. Kaagad lumipat ang mata niya sa avocado latte mula sa coffee Americano. Avocado latte? Ani at hinimpas ng tiyan. Bawal sa bata ang kape simula ngayon. Kahit mahirap ay kakayanin niyang pangalagaan ang anghel na nasa sinapupunan niya ngayon. Wala itong alam sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Ang alam lang nito ay kumapit at dumepende sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, may buhay na dumedepende sa kanya. Nasanay siyang mag-isa noon. Ngunit ngayon, hindi na siya mag-isa. May kasakasama na siya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Ma'am, heto na po ang avocado latte. Cakes and pastries, ma'am. Meron po tayo. Tinuro nito ang menu na nasa baba. Okay, the carrot cake na lang. Aniya. Matapos siya mag-order ay nakahanap kaagad siya ng upuan. Ngunit ilang saglit lang ay may lumapit sa table niya. Excuse me, are you alone? Napatingala siya at napagtantong ang lalaking nasa harapan niya ay ang lalaking nakita niya noon sa probinsya na kausap si Thias. Oh, I think you're familiar. Ani ng lalaki. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Yes, naaalala kita. Nagkita tayo noon sa probinsya. Ikaw yung turista na nagtanong kay Thias? Naku, mukhang aniit ng mundo ah. Nagkita ulit tayo. Oh, Larry nga pala. Nag-abot ito ng kamay sa kanya matapos magpakilala. Celia. Anya naman tapos itinanggap ang kamay nito. Nice to meet you, Celia. Nakita niyang inilapag ng lalaki ang phone nito sa side table at inilapag na ang nasa tray nito sa table niya. Ngumiti siya rito. Yeah, he's an asshole. Don't worry, aware din siya na gago siya, huwag kang mag-alala. Boses yun ni Larry. Maybe it's better for both of us na nagkaroon muna ng break sa aming relasyon. Boses naman niyo ni Celia. No, better break up with him kapag nakausap mo siya. Dapat nandito siya pero duwag siya kaya umalis siya. Si Larry naman na nagsalita. Kumuyom ang kamuan ni Matthias ang marinig ang pinasa ni Larry na recorded nitong conversation nito at ni Celia. Tinawagan niya ang kaibigan at humagalpak ito ng tawa sa kabilang linya.
Hirap na nga siya tapos dinagdagan pa nito ang problema niya. Dude, damn you! Anis sa kaibigan. Pero patuloy lang itong tumatawa. Dude, patay ka talaga kapag nagkita kayo. May mga na-realize na siya. Baka hiwalayan ka nun. Papatayin talaga kita pag yun nakapaghiwalay dahil sa kagagawan mo. Bulalas niya. Kung pwede niya lang ipasok ang kamay niya sa cellphone at nang masapak niya naman tong si Larry, baka kanina niya pa ginawa. Iyak siya ng iyak, dude. Akala tuloy ng mga nandun, inaway ko. Kailan ka ba kasi matatapos dyan? Pinaghihintay mo naman yung babae. Ani Larry kalaunan at tumigil na sa pambubwisit sa kanya. Napabuntong hininga siya. Kamusta na siya? She's not okay. She looks so stressed. Kaka-move on lang pala ng tao tapos bigla mong nilandi. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo? At least, bago mo man lang sana nilandi, wala ka nang sabit dyan. Gago ka talaga. Napainos pa ito. Oo na, mali ko na. Kaya nga inaayos ko eh. Sumeryoso ang boses niya. Dalian mo. Baka may pumorma pa ulit. Ang hirap kaya nitong pinapagawa mo sa akin. Ilang beses nang may gustong lumapit na lalaki rito sa baby loves mo. Mabuti na lang, nabantayan ko. Ayun, naitaboy ko kaagad. Nagtagis ang bagang niya at napatingin sa paparating na ama. Yes, nagkaharap na ulit sila ng ama niya. Habang hindi pa siya makakuha ng tamang pagkakataon para sabihin sa ama ang tungkol kay Celia, ay sisirain niya muna ang mga plano ng ama. Alam mong nawawala ng bilib sa'yo ang ibang investors natin dahil dyan sa pambababae mo. You act like uneducated man. May solusyon na sa harapan mo pero tinakasan mo. Baka sanggalit sa mga mata ng ama. So, I am here to formally face her, Papa. I want to apologize to her. Aniya sa formal na boses. You should. Dahil sa ginawa mo, napahiya sa lahat ng pamilya natin. Malaking ginastos ko para sa kasal na yan pero sinayang mo. Sinira mo. Kumuyom ang kamaon niya. At least stand for yourself and be a man. Bumawi ka sa anak ni Mr. Ariston. Utos ng ama. Hindi siya tumango at tumayo na. Nasa isang VIP room naghihintay ang anak ni Mr. Ariston. Ang babaeng iniwan niya sa venue ng kasal. Nang makapasok siya ay nakita niyang babaeng ayos na ayos. Mukhang walang alam sa buhay at umaasa lang sa yaman ng pamilya. Namula ang babae nang makita siyang pumasok. Hi! Kaagad itong tumayo upang batiin siya. Tumangulang siya at naupo na sa upuang kaharap nito. Hindi siya humiti sa babae at nanatili lang na seryoso ang mukha. Buti dumating ka. Nag-alala ako na baka hindi mo na naman ako siputin. I apologize for being so mean to you. Patawarin mo sana ako sa kahihiyang dinulot ko. Putol niya sa sasabihin ito. Ayaw niya nang patagalin nito. Pagkatapos niyang sabihin yon ay umiti lang ito at mukhang tanggap agad ang sorry niya. Ayos lang. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa. Tsaka kahit ako naman nagulat din nung malaman kong ikaw ang ikakasal sa akin. Ganoon lang ito kadaling kausap. Narinig niyang crush siya ng babae. Matagal na siya nitong sinusundan sa high school hanggang sa lumaki sila at sinabi nito sa ama niya na gusto nitong maging asawa niya. Nakukuha nito ang gusto nito at pakiramdam niya ay isa lang siyang trophy para rito na pwede nitong angkinin at kahit kailan ito gustuhin, bagay na ikinakairitan niya. And I would like to tell you that I have a girlfriend now. Patuloy niya. Napanganga ito nang marinig iyon. Tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. It's okay, she's just a girlfriend. Alam ko naman na wala ka na pang sineseryosong babae. Pwede mo pa siyang hiwalayan na ngayon habang hindi pa dumarating ang kasal nating dalawa. Pilit ang ngiti na binitawan ng babae. Kumuyom ang kamaon niya. Seryoso ako sa kanya. At bala ko rin napakasalan siya. Napanganga ang babae. Maging yun ay tila hindi agad rumehistro sa utak ng babae. Tumawa ito na parang nakarinig ng joke. You must be kidding me. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo makasal sa akin.
Natatawa nitong wika. Naningkit ang mga mata niya rito. Dahil sa pambababae niya, tila kahirap ng paniwalaang magsiseryoso rin siya balang araw. Kung ayaw mo maniwala, it's up to you. But I need to end our meeting here. May iba pa akong importanteng gagawin. Aniya tumayo na para makaalis. Nagulat ang babae sa bilis ng pangyayari at hindi na makareact nang umalis siya. Matapos ang meeting na yon ay panay tawag na naman ang papa niya. Tsak niyang tatanungin siya nito tungkol sa pinag-usapan nila ng babaeng yon. Hindi na rin naman kailangan dahil alam niya namang nakapagsumbong na ang babae sa ama nito. Hindi na siya nagulat nang biglang magpunta ang ama sa opisina at kumprontahin siya. I can't believe you, son. What the hell did you... May balak na akong pakasalan pa. Putol niya sa sasabihin pa sana ng ama. Nagpapalusot ka lang para hindi kita ipakasal sa anak ni Mr. Ariston. Ilang beses mo namang sinabi sa akin na meron ka ng babaeng pakakasalan. Pero wala naman pala. Nagtagis ang bagang niya. But this time it's true. Dalhin mo muna rito yung girlfriend mo, kuno. Tsaka ako maniniwala kapag nakaharap ko na at napatunayan natin na talagang may relasyon kayo at hindi ka lang gumagawa-gawa ng kwento. Bakas ang iritasyon sa mga mata ng papa niya. Napabuntong hininga siya. Ang problema ngayon ay hindi niya alam kung paano siya mag-uumpisa. Anong sasabihin niya kay Celia? Bitbit ni Celia ang 2 plastic bags na mula sa supermarket. Pauwi na siya matapos ang mahabang pila sa supermarket. Nakahinga siya ng maluwag nang makapagbayad sa counter at kalaunan ay nakalabas na. Ready na siyang mag-abang ng taxi sa labas. Kaya lang, hindi sinasadyang napabaling siya sa kabilang side kung saan naandoon ang restaurant. Natulala siya ng mamukhaan ng lalaking may kasamang 2 tauhan sa likod. Fias, sambit niya sa kawalan. Otomatikong tumulo ang luha niya habang nakatanaw sa palabas na lalaki. Kaya lang, naka-business suit ang lalaki at maayos na maayos ang forma nito. Ibang-iba sa Fias na nakilala niya. Hindi kaya kamukha lang ito ng lalaki? Hindi man lang napigilan ng sariling maiyak. Kahit hindi naman talaga siya sure pero nag-react pa rin siya ng ganito. Pakiramdam niya tuloy na babaliw na siya. Masyado niya na bang na-miss ang lalaki at ganito na lang siyang mag-react? Nanatili siya nakatayo roon habang pinagmamasan nito sa malayo. Hindi niya magawang umalis. Hindi niya kayang mawala ito sa paningin. Hanggang sa nakapasok sa sasakyan ng lalaki, nakasunod pa rin ang mga mata niya. Kahit noong lumayo na ang mamahaling sasakyan na sinakyan nito, ay nanatili siya nakatayo roon. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan ay napahawak siya sa tiyan niya. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Pasensya na, baby. Nadala lang si mama. Ganun-ganun kasi talagang mukha ng papa mo. Kausap niya sa bata. Ilang saglit bago siya umatras at laylay ang balikat na pumara ng taxi, pakiramdam niya ay nanghina siya dahil ang nakita niya ang kamukha ni Thias. Samantala, iritadong-iritado naman si Matthias habang nasa sasakyan. Kakalabas niya lang mula sa restaurant, tinawagan siya ng ama na makikipagkita raw ito pagkatapos ng meeting niya. Pero pagkapasok niya sa VIP room ay nakita niya ang isa sa investor nila, ang ama ni Margarita na siyang nirereto ng ama niya sa kanya. Kaagad na tumayo si Margarita at sumalubong sa kanya. Akmang yayakapin siya ng babae pero umiwas siya. Hindi sila close at mas lalong hindi niya gusto ang babae. Good evening. Aniya sa seryosong boses, tapos ay tiningnan ng kanyang ama at ang ama ni Margarita. Pahiya naman na umupo si Margarita at wala nang ibang nagawa, kundi ang ngumiti ng hilaw sa mga nandoon. Naisip namin na sa susunod na buwan ulit ipagpatuloy ang naudot na kasal. Pareho kami nagkasundo at nag-agree si Mr. Ariston tungkol doon. Bungad ng ama niya. Hindi niya na nagawa maupo dahil sa narinig. Ilang beses siya nang tinanggihan niyon pero paulit-ulit pa rin bumabalik ang ama niya tungkol sa bagay na ito. Sana naman sa pagkakataong to ay hindi ka na umalis at ayunahin ang meeting kaysa sa kasal mo. Ani Mr. Ariston. Kung ganoon,
ay pinalabas ng kanyang ama na umattend siya ng meeting imbes na daluhan ng kasal na iyon. Sino namang gagawang maniniwala sa dahilang yon? Wala. Si Mr. Ariston lang. Dahil lang gustong gusto siya ng anak nito. Ipipilit nito kahit na mali. Ilang beses ko nang klanaro to sa anak niyo, Mr. Ariston. Hindi ko alam kung saan banda sa salitang hindi ako magpapakasal sa kanya ang hindi niya maintindihan. May iba akong gustong pakasalan at hindi ang anak ninyo. Direktang sabi niya sa lalaki. Matthias! Buliyaw ng kanyang ama. Kaagad na napatayo ito at matapos marinig ang sinabi niya. I'm done here. Enjoy your dinner. May mas importante pa po kung kailangang asikasuhin. Aniya at kaagad na tumalikod. Sumunod sa kanya ang dalawang tauhan. Hindi na nakapagsalita si Mr. Ariston matapos na direktang sinabi niya ang mga katagang yon. Dumiretso siya sa ospital. Nakita niya ang head doctor na nasa labas ng ospital. Tinawagan niya ito at sinabing gusto niya makipag-usap. Kaagad itong pumasok sa sasakyan niya nang makita ang sasakyan niya sa labas. Good evening, ani ng head doctor. Anong balita kay Doc Celia? Ani niya kaagad. Hindi na siya pumapasok pa rito. Pero nag-file siya ng leave for 2 months. Kumunot ang noon niya. Saan naman kaya pupunta ang babae ngayong nag-leave ito? Samantala, tulala naman si Celia habang nakatitig sa TV. Kalaunan ay biglang nag-appear ang isang ads ng isang resort sa Palawan. Ang kulay asul na tubig, mga magagandang tanawin, mga turista at masasarap na pagkain. Kung pumunta kaya siya roon, kesa naman magkulong lang siya sa kondo na iyon at minuminuto niya lang naaalala si Tias. Kaya kinuha niya ang telepono niya, tumawag sa numero ng airline. Magbubook siya ng ticket. Pupunta siya sa beach. Monday ng umaga ay abala na siya. Dahil matagal siyang nagising kaya halos liparin niya na mula sa silid palabas. Kamuntikan niya pang hindi na-lock ang unit niya. Airport po. Aniya sa taxi driver na makapara siya. Mabilis naman na pinasibad ng taxi driver ang sasakyan. Kaya lang pagtingin niya sa relo niya, ay 5 minuto na lang at late na siya. Narintikan pa nung abutan sila ng traffic. Kaya noong makarating siya sa airport ay nakalipad na ang eroplano niya. Bagsak ang balikat na nabitawan niya ang handle ng maleta. Bakit pa sobrang malas ko? Nanginginig ang boses niya. Ang gusto ko lang naman ay makalimot at kahit papaano ay mag-enjoy. Sa huli, nagtungo na lamang siya sa tindahan sa loob para bumili ng ice cream. Maiiyak na kumain siya ng ice cream sa labas ng airport. Maliit na bagay, iniiyakan niya. Pwede pa naman siyang mag-book ulit. Pwede pa rin naman siyang magpunta ng Palawan sa susunod. Umupo siya sa may gutter at pinahid ang luha sa pisngi. Tapos na siya sa ice cream niya. Dapat umalis na siya pero hindi pa rin siya matahan. Ayaw pa rin tumigil ng mga mata niya sa kakaiyak. Hanggang sa nanlabo ang paningin niya. Kaya lang, nagtaka siya ng medyo magdilim ang paningin niya. Napakapit siya sa gutter. Napayuko siya at sinapo ang noo. Parang papanawa na siya ng ulirat. Ilang beses niya ring inutusan ng sariling huwag bumigay ngayon. Pero, bumigay pa rin siya at tuluyan ang nagdilim ang paligid. Kumuyom ang kamuan ni Matthias sa matanaw si Celia na nakayuko sa may gutter. Kitang-kita niya ang pag-iyak ng babae. Alatang hindi ito nakasakay sa eroplanong dapat nitong sakyan. Gustong-gusto niya manglapitan ito ay hindi niya magawa. Hindi pa ito ang tamang panahon para magkita ulit sila ng babae. Kailangan niya pang maghanda upang bago niya ulit ito lapitan ay tapos na ang lahat ng problema at hindi niya na kailangang iwan pa ito. Patuloy na umiyak si Celia roon. Habang nasa sakyan lang siya at pinapanood ito. Ilang beses niyang pinangarap na sana pwede na siyang makalapit sa babae. Na sana maaari niya nang pahirin ang luha nito at aluin ito habang umiiyak doon. Na sana maaari siyang maging sandalan nito sa mga ganitong pagkakataon. Baby, nabanggit niya habang pinagmamasa ng babae.
Matapos yung malaman na hindi na pumapasok ang babae at nag-file na ng leave, ay nag-aabang siya sa labas ng kondo nito after niya sa office. Nagbabaka sakaling masilayan si Celia kahit saglit. Hanggang sa nalaman niyang nag-book ito ng flight. Sinundan niya ito hanggang doon sa airport at ito nga ang inabutan niya. Ilang minuto niyang pinagmamasdan ng babae hanggang sa natigilan siya nang makita ang natumba ito. Mabilis siyang tinulak ang pinto ng sasakyan at kaagad na bumaba. Mabilis nagsipaglapitan ng mga tao ngunit kaagad niyang nabuhat si Celia bago pa dumami ang mga tao sa paligid. "To the hospital," bulalas niya sa driver. Kabado siya habang nasa tabi ang babae at namumutlang nakasandal sa balikat niya. Hindi inaasahang sa ganitong paraan niya pa talaga malalapitan ng babae. Hinawakan niya ang pisngi nito at pinagpastan. Tila namamayat ang mukha ng babae. Hindi ganitong Celia ang iniwan niya noon. Nagtagis ang bagang niya at ilang beses na sinisi ang sarili. Hindi sa ganitong paraan dapat sila muling magkita. "Stay with me, baby. Malapit na tayo." Bulong niya habang nakapikit ang mga mata nito. Humigpit ang nipos niya sa bewang nito. Ilang saglit ay nakarating na sila sa ospital. Siya mismong bumuhat kay Celia papasok sa ospital. Kaagad siyang sinalubong ng mga nurse. Mabilis na dinala kaagad sa private room si Celia upang doon tingnan ni Policarpio, ang head doctor ng hospital. Dumating naman kaagad si Policarpio. Samantalang gulat na gulat pa ang ibang nurse dahil hindi madaling natatawag si Policarpio maliban na lang kung mismong may-ari ng ospital ang nagpatawag dito. Maging ang assistant ni Celia ay kasama sa pag-aasikaso kay Celia. Namilog ang mga mata ng mga nurse nang marinig ang apelido ng kausap ni Head Dr. Policarpio. "Kami nang bahala, Mr. Wesselton," ani Policarpio sa magalang na boses. "Take good care of my girlfriend," ani Matias at tumayo na upang magtungo sa malayong sofa. Nagpantig ang mga tenga ng mga nurse nang malaman na ang lalaking kausap ni Policarpio ay ang mismong CEO at may-ari ng Wesselton Hospital. Ang nagpagulat pa sa lahat ay nang tawagin ng lalaki na girlfriend ang doktor na si Celia. Napasinghap ang mga nurse. Hindi nakala na ang nilalait ng mga to dati ay ang mismo may-ari pala ng malaking hospital sa buong syudad. Matapos ma-check ng doktor si Celia ay nalapitan kaagad ng doktor ang nag-aalalang si Matias. Kaagad tumayo si Matias upang harapin ang doktor. "Ayos na po ba siya?" Tumango ito. Dahil sa stress at dehydration kaya siya nawala ng malay. Dapat alagaan ni Miss Celia ang sarili niya. Nakakasama sa bata kapag nagpabaya siya. Unti-unting kumunot ang noo ni Matias nang marinig ang huling sinabi ng doktor. "Bata? What do you mean, Doc?" Aniya na bakas ang pagtataka sa mga mata. "She's 3 months pregnant, Mr. Wesselton," pag-amin ng doktor. Ani mo'y matutumba si Matias dahil sa narinig. Tila hindi kaagad na proseso ng utak niya ang sinabi ng doktor. Sa kabilang banda, nagising si Celia na nag-iisa sa isang private room. Si Doc Policarpio ang kaagad na pumasok sa silid upang kamustahin ang kalagayan niya. Nagpahinga siya sa kondo matapos yon after ng 1 buwan ay bumalik na siya sa ospital. Tapos na ang leave niya. Sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay nagkita sila ng ex na si Jason, kasama ang bagong girlfriend nito. Kasabay nun ay ang pagsulpot ni Tias. Sa haba ng panahon, sa wakas, nasa harapan niya na rin ang lalaki. Ngunit hindi galit ang nararamdaman niya nang muling makita si Tias, kundi pangungulila rito. "Hey, wait!" Pareho silang napalingon kay Jason nang marinig ang boses nito. Mabilis na lumapit ang lalaki at may panunuya sa labi nang sulyapan siya. "Do you know her?" Natatawang usisa ni Jason sabay turo sa kanila. Nagtagis ang bagang at nakakunot ang noon ni Tias habang nakatitig kay Jason. "Of course I know her. Ako ang boyfriend niya." Direktang tugon ni Tias sa lalaki. Nakaramdam siya ng kaba. Mukhang hindi niya magugustuhan ng mangyayari. "Oh, boyfriend." Natatawa pa rin si Jason tsaka tumango-tango at bumaling naman ito sa kanya. "Congrats sa baby niyo."
I heard ang ama ng bata ay yung tambay na lalaking pinatira niya sa kondo niya. Tama ba ako, Celia? Namilog ang mga mata niya. Ngumisi si Jason habang nakatitig sa kanya. Yeah, and that's me. Nakatira ako sa kondo niya noon. At ako ang tambay na sinasabi mo. Gulat na napalingon si Jason kay Theas. What did you say? Interfering in someone's life is not good for a doctor like you. Ayoko ng mga doktor na katulad mo. Bukas na bukas din mag-file ka ng resignation sa hospital ko, Doc Jason. Putol niya sa sasabihin nito. Hindi naman nakagalaw si Jason nang sabihin niyo ni Theas. Hinila na siya ni Theas papasok sa sasakyan. Huli na nang batauhan siya at natagpuan ang sarili sa loob ng sasakyan. Binalingan siya ni Theas at masuyong hinawakan ng kamay niya. Theas, nanginginig ang boses niya habang nakatitig dito. Call me Matthias. Yan ang totoo kong pangalan. Pag-amin ng lalaki at tuluyan ng tumulo ang luha niya. Sa kabilang banda, matagal bago nakapag-react si Jason. Matapos iyon, sabihin ni Matthias. Matagal bago na proseso ni Jason ang nangyari. Sa isang iglap, ay matatanggal siya sa ospital. Ang balak niya lang naman ay sirain si Celia kay Matthias Wesselton. Pero hindi niya inaasahang ang nilalait niya at tinawag na tambay ay ang mismong may-ari pala na si Matthias. Tatanggalin niya ako sa trabaho. Aniya sa nangihinang boses nang mapansin niyang lumapit ang girlfriend niya si Samantha. Ayan ang napala mo sa pangingialam. Pinigilan kita kanina pero ang tigas ng ulo mo. Imbes ay comfort ang boyfriend ay pinagalitan pa. The fuck, Samantha? Tatanggalin na nga ako tapos ako pang pagagalitan mo. Tumaas ang boses ni Jason. Nagtagis ang bagang ng babae. Oo, kasi napakatanga mo. Masyado kang pasikat. Nakita mo lang na mayaman ng lalaking pinalit ni Celia sa'yo. Nag-alboroto ka kaagad. Ano, mahal mo pa ang Celia na yon? Dinuro ni Samantha ang lalaki. Pinigilan ni Jason ang kamay ni Samantha at pinisili yon kung kaya't napangiwi ang babae. Huwag na huwag mo ako masasabihan ng tangat pasikat. Hindi ako nagrereklamo kahit pokpok ka, Samantha. Ako lang ang lalaking tumanggap sa'yo matapos mong magpatira sa direktor mong baboy. Maganda ka nga, pero marumi ka. Halos patulak na binitiwan ni Jason ang namumulang kamay ng babae. Fuck you, Jason! I swear, wala nang ospital na tatanggap sa'yo. Baliw kang kago ka. Magsimula ka ng gumapang at magmakaawa sa may-ari ng ospital na to. Nakakaawa kang hayop ka. Sigaw-sigaw ni Samantha habang paalis siya. Hindi niya nilingon ang babae at nagpatuloy sa klinik niya. Kuyumang kamao ni Jason ang makarating sa klinik. Hindi niya inaasahan na mas lamang na ngayon si Celia kesa sa kanya. Hindi niya matanggap na nasa baba na siya ngayon. Sa kabilang banda, maagang umalis sina Celia. Nakasakay na sila ng eroplano mga bandang 7 ng umaga. Balak ni Matthias na tuparin ang balak niyang magpunta sa beach. Kung naiwan man siya ng eroplano nung una, ngayon ay mas maaga sila sa airport at safety na silang nakasakay. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya mula sa labas ay nilingon niya si Matthias. Nasasanay na siyang tawagin itong Theas samantalang Matthias naman pala talaga ang pangalan nito. Ikinwento lahat ni Matthias ang nangyari at kung papaano siyang napadpad sa probinsya nito. Mula sa simula hanggang sa umalis ito sa kondo niya na hindi man na nagpapaalam sa kanya. Inakala niyang tuluyan na siyang iniwan ng lalaki. Ang hindi niya alam na malalim pa lang dahilan nito kaya't nagawa nito iyon. Ngayon niya mas lalong naintindihan ng lalaki. Just tell me kung anong gusto mong kainin, baby. Alam kong nagbili ka pa. Ani ni Matthias habang nilalaro ang daliri niya. Natawa siya. Saktong-sakto dahil papunta tayo sa dagat. Nakikrave din ako ng seafood. Ngumisi ang lalaki. Dadaling ko sa harapan mo ang lahat ng mga gusto mo. Mahal na Reyna. Natawa na naman siya sa kalokohan nito. Kung hindi lang dahil sa masela ng pagbubuntis niya, ay gusto niya ring mag-try ng free diving. Sa ngayon, marami siyang bawal at ayaw niyang mag-risk para lang sa panandaliang kaligayahan. Mas priority pa rin ang anak nila.
Kung hindi ka pwede, hindi ko na rin gagawin. Sasamahan na lang kita rito. Next time na lang natin itry ang lahat ng activities kapag nakapanganak ka na. Ani Matias nang makarating sila sa hotel room nila. Katulad ng sinabi ni Matias ay sinamahan na lamang siya ng lalaki sa silid. Lumabas sila sa tanghalian upang subukan ng mga restaurant sa labas na kilala pagdating sa mga seafoods. Sa agahan ay sa restaurant ng hotel na nila ginawa. Sa gabi naman ay movie marathon sila. Kasalanan talaga to ng rom-com na pinanood natin noon eh. Kung bakit ba kasi may kissing scenes pa, no? Aniya habang nanonood sila ng kissing scene sa pagkakataong ito. Natawang lalaki pumaikot ang braso sa bewang niya. Parang gusto kong magpasalamat sa rom-com movie na yon. Kung hindi dahil doon, wala tayong baby ngayon. Napaismid siya at namula nang maalala na naman yon. Paano kapag ayaw ng papa mo sa akin? Paano kung ipilit niya pa rin na ikasal ka dun sa anak ng investor ninyo? Aniya kalaunan. Bumaling sa kanyang lalaki at mariin siyang tiningnan sa mga mata. Tatalikuran ko ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi si Papa ang pwede magdesisyon sa bagay na to. Ako, Celia. Marahang sambit nito. Hindi niya na malayang tumulo na pala ang luha niya. Sa kanya lang napansin ang pahirin ni Matias ang luha sa pisngi niya. Sorry. Ani at kaagad na pinahid ang sariling luha. Hindi niya lang inaasahan ang naging sagot ng lalaki. Walang magagawa si Papa kung ako na mismo magdesisyon. Successful ang lahat ng negosyong hinawakan ko. At sapat na yan para makabayad sa lahat ng sakripisyo niya sa akin. Sa ngayon, ang bagong pamilya ko naman ang kailangan kong asikasuhin. Tsaka kung maiintindihan ni Papa yon balang araw. Hinawakan nito ang pisngi niya. Ngumiti siya sa lalaki. Hinalikan niya nito sa noo at napapikit siya. Tinapos sila ang huling araw nila sa Palawan sa pagkain. Nagpicture sila kung saan-saan. Binisita rin nila ang mga magagandang spot ng Palawan. Mga bandang hapon ay nasa dalampasigan na sila upang panoorin ang magandang sunset. Nakasandal siya sa dibdib ng lalaki habang sabay naman nilang pinanood ang sunset. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, ay may senaryo na pumasok sa isipan niya. Ngayon pa lang, na-imagine niya na ang anak na tumatakbo sa dalampasigan at nabubulot ng mga kabibe. Tapos hahabulin naman ni Matias at maghahabalan ng dalawa. Napangiti siya habang naglalaro ang ganoong senaryo sa utak niya. Pagka-uwi natin sa atin, kailangan nating humarap kaagad kay Papa. Paalala ni Matias sa kanya. Kinakabahan tuloy ako ngayon nang sabihin mo yan. Ani at napapuntong hininga. Hinalikan siya nito sa noo. Hindi tayo aawayin noon. Sasabihin ko sa kanyang hindi niya makakargang apo niya kapag inaway niya tayo. Ani ni Matias habang natatawa. Sira ka talaga. Natatawa na rin siya. Linggo ng umaga ay dumiretso nga sila sa bahay ng ama ni Matias. Ang katulong ang kaagad na sumalubong sa kanila nang makarating sila. Nasa salang ama ninyo, sir. Formal na sabi ng katulong. Tumango naman si Matias dito at nakangiti na bumaling sa kanya. Ang mismo may-ari ng ospital ang haharapin niya. Kahit si Policarpio na head doctor nila ay bahagang puntot kapag tungkol sa pamilyang Wesselton ang pinag-uusapan. Kaagad siyang tumayo nang maayos ang marinig ang boses ni Matias na tinawag ang ama nito. Nasa harapan na nila ngayon ang ama ni Matias. At unang tingin, alam mo kaagad na hindi ito madaling pakisamahan. Istrikto itong tignan at mukhang parating iritado. Have a seat. Nito sa seryosong tono. Kaya kaagad siyang sumunod kay Matias. Kung pwede lang siyang magtago sa bulsa ng kasintahan, ay matagal niya nang ginawa. Sinipat siya ng ama ni Matias. Kinabahan siya, ngunit nagawa niya pa rin ang umiti. Pa, don't look at her like that. Sita bigla ni Matias sa ama. What? Hindi ko lang inaasahan na totoo pala talaga ang girlfriend na sinasabi mo. Akala ko nagsisinungaling ka lang para tigilan na kita. Ani Mr. Wesselton na seryosong tono. Mayabang naman na umakbay si Matias sa kanya. Ako nga po pala si Celia. Isa po ako sa doktor ng hospital ninyo. Nice to meet you po.
Aniya tumayo upang magbawa kay Mr. Wesselton. Lorenzo Wesselton. Pagpapakilala naman ito, ngunit nanatili pa rin ang kaseryosohan sa mukha. Kailangan niyo na magdesisyon kaagad para sa kasal ninyo. Pumaikot ang braso ni Matias sa bewang niya nang maupo siya ulit. Pagkatapos yan na pong mga anak pa, ani Matias. Doon itila natigilan ng ama. Nagtaka siya sa naging reaksyon ng ama nito at nilingon si Matias. Hindi niya alam, ani Matias sa kanya. Mga anak! Napatayo ang ama ni Matias tapos ay napatingin sa kanya. Alanganin tuloy siyang tumango. Opo, buntis ako. Doon lang tila nagbagong emosyon sa mukha ng matanda. Napahawak ito sa dibdib kaya't natakot siya at mabuti na lang at mabilis na nakalapit ang katulong upang bigyan ng tubig ang matanda. Diyos ko, talagang magkakaapo na ako. Akala ko kailangan ko pang ipagduldulan ang anak ko sa anak ni Mr. Ariston upang magkaapo lang ako. Bigla na lang naiyak ang ama ni Matias. Hindi niya inaasahan yun mula kay Mr. Wesselton. Ano pang hinihintay mo, Matias? Gawin niya na kaagad ang kasal bago pa manganak si Celia. Naku, sa wakas na tauhan ka na rin. Bulalas ni Mr. Wesselton. Kung magulo ang ama ni Matias nung wala pa itong sineseryosong girlfriend, mas magulo ito ngayong buntis si Celia at nalaman ng matanda na totoo pala talagang may girlfriend ang anak. Araw-araw itong may tawag. Parating pinapaalalahanan si Matias na asikasuhin na kaagad ang kasal. Natatawa na lamang si Celia sa tuwing maaalalang minsan ang pinatay ni Matias ang cellphone para lang tumigil sa kakatawag ang ama. Matapos mga anak ni Celia ay isinagawa na nila ang kasal nila ni Matias. Hindi nila sinunod ang gusto ng ama ni Matias na magpakasal kaagad. Hindi na rin naman ang ulit ang ama ni Matias nang lumabas ang una nilang anak na lalaki. Masayang-masaya ito na kinaraga ang unang apo mula sa nag-iisa nitong anak. Bumalik sila sa Palawan, ang isa sa pangarap niya, kasama ang kanilang anak. Baby, ako na dyan. Maupo ka na roon. Ani ni Matias nang lapitan siya. Tapos na ito sa pag-aasikaso ng sausawan ng inihaw na bangos. Samantalang siya naman ay nagpapaypay ng bangos. Sige na baby, mangangawit ka, mahihirapan kayo ni baby. Hinibas ito ang tiyan niya. Yes, buntis ulit siya after niyang ikasal sa lalaki. Nag-iisang anak si Matias kung kaya talagang naglumuhod ito para lang pumayag siyang dagdagan pa ang anak nila. Mas lalong natuwa naman ang ama ni Matias nang malaman na buntis ulit siya sa pangalawa nilang baby. Si Thias? Tanong niya kay Matias. Nandoon kay Papa. Huwag ka mag-alala, bantay sarado yun. Mas mahal na ng apo niya kaysa sa akin. Himutok ni Matias. Natawa na lang siya. Spoiled sa lolo itong apo. Mas mahal nga nitong bata kaysa sa sariling anak. Thias ang ipinangalan niya sa anak nila. Siya pa mismong pumili sa pangalang iyon. Kaagad ang naisip niya. At least sa pagkakataong iyon, nag-e-exist na ang totoong Thias at hindi na lang gawa-gawa ni Matias. Pinagmasdan niya ang dalampasigan. Natanaw niya ang ama ni Matias na kasamang apo sa dalampasigan. Ito ang tagabitbit ng mga pinulot ng kanyang anak. Animo ay ginawa ng alalay ang mismong lolo nito. Isang mayamang may-ari ng napakaraming ospital sa Pilipinas ay tagabitbit na lang na yon ng mga kabibi na pinulot ng anak niya. Napapailing na lang siya. Kung tatanungin niyo ulit ang sarili kung worth it ba nung binigyan niya ng chance si Matias, masasabi niyang oo. Worth it na worth it. Mabuti na lang at nag-take siya ng risk. Kung nanatili siyang takot noon at nagpakaduwag, ano kaya naghihintay sa kanyang kapalaran? Nagpapasalamat siya sa alon at inanod sa probinsyang iyon ang babaerong si Matias at nakilala siya nito. At nagpasalamat siya sa mga taong naging daan upang magkalapit sila ng lalaki. Hindi niya inaasahang papayag si Mr. Wesselton. Ang totoo niyan ay matagal niya nang ihanda ang sarili. Inaasahan niyang ipagtatabuyan siya ng ama nito. Let's eat, baby. Lumapit si Matias upang yakapin siya at halikan sa batok. Huwag muna nating sirain ang moment na maglolo. KJ ka talaga. Aniya sa asawa. Minsan na nakakapunta sa bahay nila ang ama ni Matias.
Minsan lang nito makasama ang apo kaya sinusulit ito ang pagkakataon kasama ang apo. Gawin kaya natin 100 ng mga apo niya para mas lalong mabuti ang buhok ng papa ko ng konsumisyon. Bulong ni Matias sa kanya. Bumusangot siya sa lalaki. Ano akala mo sa akin, inahing baboy? Tumawa ito tapos niyakap ulit siya para lambingin siya. I love you, baby. Bulong nito sa kanya. Nilingon niya ito. Lakasan mo. Kaya tumayo ito at sumigaw. I love you! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Natigilan si Celia nang makita ang pamilyar na babaeng nakatayo sa